Si Lucas at Luis ay mga bagong albularyo ng Baryo Magdayong. Ang kanilang amang namayapa na rin na isang albularyo ang naging inspirasyon nila para sundan ang yapak nito. Kaya naman, sa murang edad, pinasok na agad nila ang pag-aalbularyo. Pero dahil sa isang pangyayari, magbabago ang kanilang buhay. Isang sugatang aswang ang makikita nila sa kagubatan. Wala silang kamalay-malay na aswang pala yun. Kinupkup nila ito. Mukha lang kasi itong aso pero ang ulo nito ay parang kagaya ng sapaniki. Noong una, inakala ng batang si Luis na nakatuklas sila ng bagong hayop. Pero ayon kay Lucas, sigbin yon. Sa kabila ng kanilang pagtatalo, namayani pa rin ang awa nila. Inalagaan nila yon at naging mabuti naman sa kanila ang nilalang. Pero habang tumatagal, ang nilalang na yon ay unti-unting nagbabago ng anyo habang lumalaki. Para itong naging tao. At dito na nga nila nalaman na ang nilalang na yon ay isa palang aswang. Malalagay sa alanganin ng kanilang buhay nang malaman ng ibang albularyo ang tungkol sa inaalagaan nila. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanilang alaga? Mapapaslang nga kaya ito ng mga albularyo o baka ang mga albularyo ang masasawi? Puprotektahan nga kaya ito ng magkapatid o baka tuluyan na lang din nila itong isuko sa mga nakakataas? Ang mga kasagutan ay masusubaybayan dito lang sa mga kwento ni Kabanong. Matumal ang pwesto ni Lucas at Luis noong hapon ng Lunes. Wala ni isa ang lumalapit sa kanila para bumili ng kanilang mga halamang gamot. Kahit magpakonsulta man lang ay walang nagtatangka. Mga baguang albularyo kasi ang dalawa. Sa dami ba naman kasi ng albularyo sa Baryong Magdayong, malabo pa sa sabaw ng pusit na may magtiwala sa kanila. Ang sistema kasi sa kanilang lugar, kung sino ang matagal na at marami nang napatunayan, yun lang ang mapagkakatiwalaan. Pero kahit na mahirap makuha ang tiwala ng mga tao, hindi pa rin tumitigil ang magkapatid. Gusto nilang sumunod sa yapak ng kanilang ama. Kilalang albularyo ang kanilang ama sa kanilang baryo. Pero kahit na ganon, hindi yun naging dahilan para makilala rin sila ng mga tao. Sa halip, marami pa silang naririnig na salita na kahit kailan, hinding-hindi raw nila mamanahin ang kahusayan ng kanilang ama. Kuya, kanina pa tayo dito pero wala nang lumalapit sa atin. Uwi na lang kaya tayo. Ano ka ba? Hindi ka dapat nawawalan ng pag-asa kaagad, no? Maghintay pa tayo ng konti. Malay mo, maya-maya lang may lumapit na sa atin. Nagugutom na kasi ako, kuya eh. Wala ba tayong pera? May pagkain naman sa bahay. Magtiis ka na lang muna. Hindi na nga tayo nagtanghalian eh. Oy, Luis, tigilan mo ako ah. Binigay ko na sa'yo lahat ng pagkain ko kanina nung nasa karinderya tayo. Tapos ngayon sasabihin mo hindi tayo nagtanghalian? Utot mo, Blue. Kasi naman, naiinip na ako dito eh. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang makita nilang paparating si Mang Vic. Kaibigan ng kanyang ama. Ang pinakakilalang albularyo sa kanilang baryo. Malayo pa lang, hindi na maiwasan ni Lucas ang mapangiti. Bukod kasi sa kanyang ama, si Mang Vic ang pinakahinahangaan niya. Masaya siya kapag nakikita ito. Uy, kuya, nakanganga ka na naman oh. Kasi paparating yung idol ko eh. Sus, mas idol ko pa si tatay kaysa dyan oh. Shh, huwag kang nga maingay. Baka may makarinig sa'yo. Natahimik na ang dalawa nang papalapit na si Mang Vic. Tumigil yon sa paglalakad at lumapit sa kanila. Agad namang tumayo si Lucas. Magandang hapon po, Mang Vic. Ano yung tinitinda ninyo? Ito po, mga halamang gamot po. Mabisa sa mga lamig-lamig sa katawan. Tsaka langis din po yan. Pwedeng ipamahid sa lahat ng kasukasuan para mas... Paano ka nakakasiguro na epektibo ang mga yan? Ha? Nasubukan niyo na ba yan? Hindi pa po eh. Wala pa po kasing bumibili sa amin kahit na isa.
Pero kampante naman po kami ng kapatid ko na epektibo yan. Kasi pinag-aralan kasi namin yan ng maigi. Binasa namin yung mga naiwang libro ni tatay kung papaano gumawa ng mga halamang gamot. Ay, oo nga pala. Anak nga pala kayo ni si Endong. Opo, anak nga po niya kami. Kaya nga po pinagpapatuloy namin kung ano man yung nasimulan niya. Alam mo, kung ako sa inyo, ibang landas na lang ang tahaki ninyo. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Wala kayong mapapala sa larangan ng pag-aalbularyo. Nag-iisa lang ang ama ninyo at hindi nyo siya kayang sundan. Po? Ano po? Hindi ko hahayaan na magamit ng mga taong ito mga tinitinda ninyo. Baka mamaya may side effect yan at meron pang mapahamak. Sige na, muwi na kayo at itago nyo na lang yung mga yan. Pero hindi naman po nakakasama ito sa mga Makinig ka sa pinakamahusay na albularyo rito sa baryo. Wala nang nagawa pa si Lucas. Nanahimik na lang siya. Nagulat siya sa nangyari at ang tanging nagawa na lamang niya ay pagmasdan papalayo ang iniidolo niyang albularyo. Ano kuya? Yan ba yung sinasabi mong idolo? Napakasama ng ugali. Tingnan mo, sa halip na suportahan niya tayo dahil anak tayo ng kaibigan niya, siya pa mismo nagparamdam sa atin na hindi tayo bagay maging albularyo. Ay nako, di ko nga alam kung bakit eh. Parang nagbago siya mula nung mawala si tatay. Hindi naman siya nagbago kuya. Kasi mula umpisa pa lang, napapansin ko na ugali niyan. Bulag ka lang talaga kasi iniidolo mo siya noon pa eh. Bagsak ang balikat ni Lucas nang maglakad na lamang sila pauwi. Hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin siya makapaniwala na gano'n ang trato ni Mang Vic sa kanila. Samantalang mabait naman ang matandang yon sa kanila nung nabubuhay pa ang kanilang ama. Makalipas ang mga sandali, naglaga na lamang ng kamoting kahoy si Lucas. Tulala siya habang nakaharap sa salangan nang dumating naman ang kaibigan niyang si Bernie. Inakbayan siya nito at inalog-alog. Uy, ulala ka na naman. Ano na naman bang iniisip mo? Iniisip mo ba yung anak ni Aling Delia? Uy, para kang timang. Hindi naman yun ang iniisip ko, no? Sus, magwari ka pa. Gusto mo yun eh. Hindi ko gusto si Belia, no? Wala akong pakialam sa kanya. Ikaw lang naman ang nagsasabi na may gusto ako sa kanya eh. Baka ikaw may gusto sa kanya. Ako? May gusto kay Belia? No way! Sus! No way ka pa dyan. Bakit nga kasi tulala? May problema ka na naman ba? Wala akong pera dito baka mangutang ka. Di naman ako mangungutang sa'yo, no? Kasi may pera naman kami. Ang iniisip ko, bakit parang nagbago ng pakikitungo sa amin si Mang Vic? Bakit? Ano bang sinabi niya? Parang sinabi niya sa amin na hindi kami bagay maging albularyo ni Luis eh. Alam mo yun? Sa halip na tulungan niya kami maging kagaya nila, parang gusto pa niyang malugmok kami at ibang landas na lang ang tahakin namin. Masama naman kasi talaga ugali ng Vic na yan eh. Di ko nga alam sa tatay mo kung paano niya naging kaibigan ng mga ganong klase ng tao. Ay, yaman na. Pero magpapatuloy pa rin kami ni Luis sa nasimulan namin. Kahit wala namang naniniwala sa amin. Anong wala? Nandito pa kami ni Lando, naniniwala sa inyo. Sus, kung naniniwala kayo sa akin, dapat kayo yung naging tester ng mga halamang gamot namin. Baliw! Wala naman kaming nararamdamang masama sa katawan namin eh. Oo na. Teka, bakit ka ba nandito? Pre, may kanin pa ba kayo? Naubusan na kasi kami sa bahay eh. Nasabi ko na nga ba, may kailangan ka eh. O sige, teka lang. Oh, itong lalagyan oh. May dala ka pa talagang lalagyan? Malamang, Boy Scout yata to. Sandaling umalis si Lucas para ikuha ng kanin ng kanyang kaibigan. Pagpasok niya sa loob ng bahay,
nakita niya si Luis na abalang gumuguhit gamit ang krayola nitong putol-putol. Napatigil ang binata dahil kakaiba ang nakita niyang nabubuong imahe ni Luis. O Luis, ano na naman yung dinodrawing mo? Ano yan? Aso? Hindi yan aso, kuya. Pero hindi ko rin alam kung ano eh. Ano yan? Imahinasyon mo lang? Hindi, kuya. Nakita ko ito sa panaginip ko. Ha? Sa panaginip mo? Sigurado ka ba? Oo, kuya. Nakita ko talaga to. Yung itsura niya, para siyang aso yung katawan niya, tapos yung ulo niya, parang paniki. Medyo kakaiba na yung mga pumapasok sa panaginip mo ha. Tigilan mo na nga yung pagbabasa ng mga nakakatakot na comics. Mas maiging magbasa ka na lang ng mga libro ni tatay. Tingin ko, kuya, yung mga panaginip ko may mga paiwatig eh. Ha? Paiwatig na ano? Hindi ko rin alam. Ay nako, ewan ko sa'yo. Kumuha na lamang ng kanin ng binata at agad na binalikan ng kanyang kaibigan sa labas. Pre, nga pala. Bukas pala, fiesta pala sa kabilang baryo. Punta tayo sa pinsan ko. Daming handaan dun. Pahinga ka naman sa pagiging albularyo, pre. Enjoy din kung minsan. Gustuin ko man eh. Wala namang may iwan kay Luis. Alam mo naman na kami na lang dalawa magkasama sa buhay. Wala namang problema. Di isama mo. Baliw. Kita mong maraming nagiinuman dun. Isasama ko kapatid kong bata. Marami din naman bata dun eh. Isa pa, kakain lang naman si Luis, di ba? Paiinumin mo rin ba? Malamang hindi. Baliw ka ba? Hindi naman pala eh. Di sama mo na. Giisipan ko pa. Basta bukas ng gabi Naglakad na palabas ng bakuran ng binatang si Bernie. Kumuhay pa ito sa kanya bilang pasasalamat. Napapailing na lamang si Lucas. Pero kahit na papaano, masaya siyang may kaibigan siya na gaya ni Bernie. Dahil kahit na papaano, meron siyang napagsasabihan ng mga problema niya. Hindi niya naman kasi pwedeng ikwento kay Luis sa mga problema niya dahil masyado pa itong bata. Kinabukasan, hindi na muna nila nilako ang mga halamang gamot na ginawa nila. Maghapon lang silang nasa loob ng bahay. Mas pinili na lamang nilang basahin ang mga libro ng kanilang ama. Pinag-aralan nila ang mga nakasulat doon. Mga ilang sandali lang, dumating na nga si Bernie. Kasama na nito ang isa pa nilang kaibigan na si Lando. Uy! Pambira! Hindi pa rin ba kayo nakabihis? Ha? Di ba may lakad tayo ngayon? Kuya, saan naman kayo pupunta? Huwag ka mag-alala, Luis. Sasama ka. Pupunta tayo sa maraming handaan. Pyesa kasi sa kabilang baryo eh. Kuya, gusto kong sumama. Tingnan mo tong si Sama. Kung gusto mo sumama, magpalit ka ng suot mo, no? Pambahay lang pero maayos Nagmamadaling pumasok ang batang si Luis sa loob. Agad namang lumapit sa kanya si Lando. Sinabi na sa akin ni Bernie yung nangyari tungkol dun sa pag-uusap niyo ni Mang Vic. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Bigwasan ko na ba? Baliw. Hayaan mo na yun. Hindi tama yung sinabi sa'yo eh. Kaibigan pa naman siya ng tatay niyo. Kaya dapat siya ang unang tao na mabait sa inyo. Alam mo, di porke magkaibigan sila tatay, obligado na siyang maging mabait sa amin. Hayaan nyo na. Hindi pa rin naman kami titigil ni Luis kahit na sinabi niya mga yun eh. Huwag na natin pag-usapan si Mang Vic. Ang pag-usapan na lang natin ngayon ay ang pupuntahan natin. Sabi ng pinsan ko, pumunta tayo ng maaga para may pwesto pa tayo sa bakuran nila. Oo, hintayin na lang natin si Luis. Hindi na ako magbibihis, diretso alis na. Mga ilang sandali lang ay natapos na rin si Luis sa pagpapalit ng damit. Lumarga na rin sila. Dakong 5:00 na noon, kaya naman nilakad na lang nila ang daan. Dahil malapit ng gumabi, wala na silang nakakasabay o nakakasalubong na tao. Sa kanilang lugar kasi, 4:00 pa lang, makikita ng nagmamadali ang mga tao sa paglalakad para makauwi. Pahirapan din kasing makasakay ng tricycle sa kanila. Sa loob ng halos 10 minutong paglalakad, bigla na lamang nakarinig si Lucas ng tila asong umiiyak. Napatigil siya at nagtanong,
Teka. Naririnig niyo ba yon? Ang alin? May umiiyak na aso. Kawawa naman. Umiiyak na aso? Wala naman ah. Pre, yan bang epekto ng mga nagagawa niyong halamang gamot? Napailing na lamang si Lucas. Hindi niya mawari kung guni-guni niya lang ba ang mga naririnig niya. Pinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad at sinubukang hindi na lang yun isipin. Nang marating na nila ang baryo, kahit na anong oras na ay marami pa rin ng mga tao sa labas. Nagkakasiyahan, kantahan at sayawan. Malayong malayo sa baryo nila na parang nagiging ghost town kapag gabi na. May okasyon man o wala. Mukhang ayos dito ah. Sobrang layo sa baryo natin na akala mo mga matitino mga tao sa sobrang tahimik kapag gabi. Tara na, bilisan lang natin. Nagmamadali na silang naglakad patungo sa bakuran ng pinsan ni Bernie. Pagdating nila ay nakahanda na agad ang kanilang lamesa. Habang kinakausap ni Bernie ang kanyang pinsan, umupo na rin sila Lucas sa bakanting lamesa. Dito lang kayo ah. Makikiihi lang muna ako. Pag-alis ni Lando, agad na kinalabit ni Luis ang kanyang kuya Lucas. Kuya, narinig ko rin kanina yung parang aso na umiiyak. Ha? Narinig mo? Oo kuya, para siyang aso na umiiyak. Palagay ko nga sa kagubatan galing eh. Nagtaka si Lucas noong mga sandaling yon. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit silang dalawang magkapatid lang ang nakarinig noon. Samantalang ang lakas-lakas naman ng iyak ng hinihinala nilang aso. Kuya, nagtataka lang ako. Bakit tayong dalawa lang ang nakarinig ng iyak na parang aso? Hindi ko nga rin alam eh. Baka marami na silang tutuli. Puro ka talaga kalokohan, no? Naging masaya naman ang pananatili nila roon. Nabusog sila sa mga kinakain nila. Sa katunayan, pinabaunan pa sila ng pagkain ng pinsan ni Bernie. Kinailangan na nilang umuwi bandang 10:00 ng gabi. Parami na kasi ng parami ang mga nag-iinom ng alak. Habang tumatagal ay hindi na nagiging maganda para sa batang si Luis. Habang naglalakad pa uwi, napatigil ang magkapatid nang bigla nilang marinig ang tila asong umiiyak. Palingon-lingon ang dalawa. Pilit nilang hinahanap kung saan yung nagmumula. Nang hindi nila matukoy, pinikit nila ang kanilang mga mata. Mga ilang sandali lang, napagtanto na rin nila kung saan nagmumula ang iyak na yun. Kuya, dun! Parang nandun siya. Hindi natin siya pupuntahan. Bakit naman? Kaya nga natin inalam kung nasan siya, di ba? Delikado. Hindi natin alam kung talagang aso lang siya o ano. Naririnig naman natin kuya eh. Iyak yun ng asong kawawa. Kanina pa siyang hapon umiiyak eh. Baka may sugat siya. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi nga pwede. Bakit ba ang kulit mo? Sapat ng... Uy! Bumalik ka rito! Biglang tumakbo papasok ng halamanan si Luis. Wala nang nagawa pa si Lucas kundi ang sundan na lamang ang kanyang nakababatang kapatid. Mga ilang sandali lang may nakita silang mga alitap-tap. Kumpul-kumpul ang mga yon kaya lumikayo ng liwanag. Sinundan nila ang mga alitap-tap. Maya-maya lang nakita na rin nila ang isang nilalang. Kasing laki lang ito ng tuta. Kuya, tuta oh! Tuta nga siya! Tumigil ka! Huwag mong kunin yan! Bakit naman hindi kuya? Hindi ka ba naawa sa kanya? Hindi natin alam kung anong klaseng aso yan. Baka mamaya mabangis yan. O kaya baka makagat ka niyan. Pero kuya, nakakaawa naman siya kung iiwan lang natin siya. Mukhang naliligaw siya eh. Naiwan siya ng nanay niya. Luis, makinig ka sa akin. Kapag nag-alaga tayo ng aso, hindi na natin magagawa ang mga nagagawa natin bilang albularyo. Diyan na lang matuto ng atensyon natin. Naintindihan mo ba ako? Pero mamili ka. Aalagaan natin yan o hindi na tayo magiging albularyo? Napakamot na lang ng ulo ang batang si Luis. Sa huli, wala na rin itong nagawa. Umalis na lamang sila roon. Patayin mo na yung flashlight na yan. Nandito na tayo sa daan na may mga poste.
Hindi umimik ang batang si Luis. Nagmamaktol pa rin ito dahil hindi na pagbigyan ng gusto. Huwag ka nang sumama ang loob dyan. Kaya ako lang naman pinigilan ng gusto mo dahil alam kong mahalaga rin naman sa iyo ang pag-aalbularyo eh. Nangako tayo kay tatay na kapag nawala siya, itutuloy natin ang nasimulan niya. Pero pwede naman natin ipagsabay ang pag-aalaga sa tuta habang albularyo tayo ah. Hindi nga pwede. Ang kulit mo naman. Makinig ka na lang sa akin ha. Sino bang kuya sa ating dalawa? Ikaw? O ako naman pala eh. Ngumuso na lamang ang bata. Tumungo na lamang ito sa papag at nagsaklob ng kumot. Napapailing na lamang si Lucas dahil sa kakulitan ng kanyang kapatid. Natulog na lamang din si Lucas ng mga sandaling yun. Pero dakong 3:00 ay nagising siya dahil sa narinig niyang iyak ng tuta. Pagbangon niya, nakita niya si Lucas sa kanilang bakuran. Meron itong pinatatahan na nilalang. Agad niyang nilapitan ng bata at saka pinagalitan. Uy! Nung oras na! Lintik! Kinuha mo talaga yung hayop na yan? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Inawa ko sa kanya kuya. May sugat kasi siya kaya ginamot ko. Lumapit pa ng kaunti si Lucas sa kapatid niya. Dito niya napagmasdan kung ano ang anyo ng kinuha ni Luis. Luis! Hindi tuta yan! Tingnan mo mukha oh! Iba! Parang paniki ang mukha niyan. Oo nga kuya, hindi ito tuta. Parang ibang hayop ito kuya. Nakatuklas tayo ng ibang hayop. Tumigil ka! Akin na yan! Huwag mong hawakan si Ubi. Ano? Ubi pangalan yan? Opo, Ubi ang pangalan niya. Pinakain ko kasi siya ng ubi. Gustong gusto niya ang ubi kuya. Kaya sige na huwag mo na siyang paalisin. Huminga ng malalim si Lucas. Naisip niya na hayaan na lang muna si Luis. Tutal, interesado din naman siyang malaman kung anong uri ng hayop si Ube. Sige, pagbibigyan kita sa kagustuhan mo. Pero bawal mong ilabas yan at ipakita sa iba. Bawal mo ring ipagsabi. Baka kung anong isipin ng mga tao rito dahil kakaiba ang hayop na yan. Masayang masaya ang batang si Luis dahil sa wakas, napapayag na rin si Lucas. Napapailing na lamang si Lucas dahil hindi niya rin talaga kayang tiisin ang kanyang kapatid. Para kasi sa kanya, may mga oras talagang gusto na lang niyang unahin ang ikasasaya ni Luis. Silang dalawa na lamang naman kasi sa buhay, kaya hindi na rin niya ipagdadamot pa ang kaligayahan ng bata. Ginawa ni Lucas ng kulungan ng alaga nilang si Ube. Sa likod ng bahay nila yon inilagay. Sa lugar kung saan hindi na basta-basta makikita ng kahit na sinong tao. Maliban na lang kung sasadyain doon. 2 araw na ang nakalipas. Namamangha pa rin si Lucas sa itsura ng nilalang na yun. Wala pa kasi siyang nakikitang ganoong klaseng hayop. At ang mas nakapagtataka para kay Lucas ay kulay ubi talaga ang katawan nito. Kuya, ang lakas kumain ni Ubi oh. Hindi mo ba napapansin na parang ang bilis-bilis na niyang lumaki? Anong ang bilis lumaki? 2 araw pa lang siya rito sa atin. Hindi mo po ba nakikita ngayon? Halika, tingnan nyo. May ginagawa ko. Nakikita mo naman pinag-aaralan ko kung paano makagawa ng gamot sa manas sa paa, di ba? Sandali lang naman eh. Gusto ko lang patunayan na totoo ang sinasabi ko. Kapag yan hindi totoo kukutusan talaga kita, Luis. Sabay silang nagtungo sa likuran ng kanyang kapatid. Pagdating nila roon ay agad na hinawi ni Luis ang malaking tela na tumatakip sa mismong kulungan ni Ube. Nabigla si Lucas nang makita ang panibagong sukat ng katawan ng hayop. Ang kasing laki lang ng tuta ay kasing laki na ngayon ng 2 panabong na manok. Teka, si Ube pa ba yan? Takang-taka ang binata, lalo na nang makita niyang tila naguhugis kamao na rin ang 2 paa nito. Nawala na rin ang buhok sa katawan. Tanging ang buhok na lamang sa bandang ulo ang natitira. Oo kuya, di ba nga sabi ko sa iyo, mas mabilis na siyang lumaki? Kuya, hawakan mo nga kaya siya. Hindi naman siya nangangagat eh. Napakabait niya kaya at napakalambing pa. Marahang naglakad si Lucas palapit sa kinaroroonan ni Ube. Lakas loob niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kulungan.
Humarap sa kanya si Ube. Tumingin sandali at saka parang pusa na nililingkis ang katawan sa kamay ng binata. O di ba kuya, napakabait niya. Para siyang pusa. Napakalambing. Hindi siya nagagalit kahit minsan pinagagalitan ko siya. Minsan kasi ayaw niya kumain ng binibigay ko eh. Ano bang klaseng hayop ka, Ube? Napakakakaiba mo naman. Tumingin lang sa kanila si Ube na parang nakakaunawa sa kanilang mga sinasabi. Pagkatapos, bumalik na rin ito sa sulok para humiga. Sigurado ka bang wala siyang senyales na wild ang hayop na yan? Wala kuya eh. Napakabait niya talaga. Minsan nga napasok pa ako dyan sa loob at naglalaro kami. Ano? Pumapasok ka sa loob ng kulungan? Opo. Abay, baliw ka pala eh. Huwag mo nang gagawin ulit yun ha. Baka mamaya makataka siya at makawala pa. Kapag ibang tao pa ang nakakuha sa kanya, baka pagkakitaan lang siya at hindi siya alagaan. Naintindihan mo ba ako? Tumangutango ang batang si Luis. Masunuring bata naman ito kaya wala namang nagiging problema si Lucas sa kanya. Kung minsan nga lang talaga, may katigasan din ang ulo. Lalo na kapag hindi nasusunod ang gusto. Ilang araw pa ang lumipas, mas naging aktibo si Ube sa pakikipaghalubilo sa kanila. Nakikipaglaro na ito sa kanila kahit na nasa kulungan lang. Napapalapit na rin ito kay Lucas. Kung minsan pa nga, si Ube na ang pinagsasabihan niya ng mga problema niya. Kahit kasi hindi naman nagsasalita si Ube, nararamdaman ni Lucas na tila nakikinig ito sa kanya. Hindi pa rin ba kumakain si Ube? Maglilimang araw na. Hindi pa nga rin kuya eh. Kung ipatingin na kaya natin siya sa mga doktor ng hayop. Hindi pwede. Hindi kasi pwede tayong gumawa ng kahit na anong hakbang, Luis. Alam mo naman sobrang kakaiba ni Ube. Baka mamaya magtaka sila tapos pagka-interesan nila. Kuya, pinoprotektahan ko lang si Ube. Alam mo naman na mahalaga rin naman siya sa akin. Anong gagawin natin para kumain siya? Sa ngayon, uobserbahan lang natin siya. Alam kong nanghihina na siya pero baka may sakit lang siya. Huwag ka mag-alala. Mamaya ako na mag-aasikaso sa kanya. Kailangan ko lang munang tapusin tong ginagawa ko. At saka mamayang tanghali aalis kami ng mga kaibigan ko. May kukunin akong burloloy. Tsaka mga bagong libro na naglalaman ng ibang ritual. Ngumiti na lang ang batang lalaki. Maya-maya pa, naghanda rin si Lucas sa kanyang pag-alis. Matapos siyang magbihis ay tinungo niya ang kinaroroonan ni Ube. Lumapit siya at tinaplos-saplos ang bandang ulo nito. Ube, kailangan mo nang kumain ha. Sige na, kapag hindi ka kumain, magkakasakit ka. Baka mamaya mauna ka pa sa aming mawala eh. Mahal na mahal ka pa naman ni Luis. Ay, siya nga pala. Dito ka lang muna ha, aalis lang ako. May aasikasuhin lang ako sa pagiging albularyo namin ni Luis. At bukas pala, maiiwan ka mag-isa rito ha, kasi may pupuntahan kaming dalawa. Ayos lang ba yun sa'yo? Muling nilingkis ng hayop ang ulo nito sa kamay ng binata. Senyales na nakakaramdam ito ng saya. Ang dali mo naman palang kausap eh. O sige na, aalis lang ako ha. Iniwan na rin ni Lucas si Ube sa likod bahay nila. Nakipagkita na siya sa kanyang mga kaibigan. Sigurado ka bang gagastos ka ng pera para lang sa librong yun? Nagsabi ka ba sa kapatid mo na maglalabas ka ng pera? Oo nga, pinaghirapan niyo pa naman yung pera na yan galing sa pagkukumpuni niyo ng kung ano-ano. Kahit naman sabihin ko kay Luis, wala naman siyang maintindihan eh. Kailangan kong gumastos para mas mapaunlad ko pa ang pagiging albularyo namin ni Luis. Tingin ko kasi kailangan kong masumusay pa eh. Hindi ko hahayaan si Mang Vic na manatili sa pwesto kasi masama ang ugali niya. Kakaiba rin naman kasi itong si Mang Vic eh no? Kung makaasta akala mo talaga presidente ng bansa eh. Albularyo lang naman. Kilalang albularyo si Mang Vic dito sa atin. Para na rin siyang sinasamba rito kasi kaya niyang magligtas ng buhay. Hayaan mo na si Mang Vic. Si Mang Lito na lang ang maging idol mo. Magaling din naman yun eh. Hindi lang talaga mabigyan ng pagkakataon na makilala. Ano pa bang hinihintay natin? Bakit hindi pa tayo maglakad? Aba, ewan ko sa inyo. Tara na nga.
Tirik ang araw ng tahakin nila ang daan. Mabuti na lamang ay malakas-lakas ang hangin kaya kahit na papaano ay hindi nila maramdaman ang init. Makalipas lang ng halos kalahating minuto, nakarating na rin sila sa kabilang baryo. Maingay ang baryo na yon kahit na noong nakaraan pa tapos ang fiesta. Kung dumaan na kaya muna tayo sa pinsan mo para makakain tayo. Nagugutom na ako eh. Kapal naman ang mukha mo. Tinalo mo pa sa kapal ang encyclopedia. Maya ka naman. Hindi na fiesta ngayon, no? Dapat kasi pinakain mo muna kami ni Lucas eh. Isinama-sama mo kami. Kaya mo naman mag-isa pumunta. Baliw ka ba, Lando? Kayo nagrekomenda sa akin nun. Malamang, sasamahan niya ako. Ay, oo nga pala. Binilisan na lamang nila ang paglalakad hanggang sa marating na nga nila ang bahay ni Mang Lito. Unang lumapit si Lando. Kinatok niya ang pinto ng ilang beses. Mga ilang sandali lang ay lumabas na rin doon ng isang matandang lalaki na nakapikit pa ang isang mata. Puti na rin ang buhok. Hindi pa naman mahina pero bakas na rin ang katandaan base sa pagiging kulubot ng balat nito. Anong kailangan niya? Mang Lito, itong kaibigan ko kasi baguhang albularyo. Kailangan niya ng mga kaalaman mo para mas maging mahusay pa siya. Inabandonan na kasi siya ng kanyang idol na si Mang Vic. Kawawa naman eh. Kailangan pa ba talagang sabihin niyan, pre? Ay, si Victor pa lang tinutukoy niyo. Kahit kailan naman talaga may ugali ang Victor na yan. Bueno, ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Mang Lito, gusto ko pong maging mahusay na albularyo. Pati na rin ang kapatid ko. Handa po akong bilhin ng mga luma ninyong libro para mapag-aralan ko. Gusto mong maging mahusay na albularyo? Opo, pwede niyo po ba kaming tulungan? Kinalulungkot kong sabihin pero hindi ko binebenta ang mga luma kong libro. Kahit isang page lang, Mang Lito. Hindi ba talaga pwede? Kawawa naman tong tropa namin. Minamaltrato ng sarili niyang iniidolo eh. Hindi ko binebenta ang mga libro ko. Pero libre ko tong binibigay sa mga karapat-dapat. Talaga po? Pag ka munang maging masaya, gusto mo na kitang tanungin. Ikaw ba ang karapat-dapat? Ako ang karapat-dapat dahil gagamitin ko sa kabutihan ang lahat ng matututunan ko. Huminga ng malalim si Mang Lito. Tumingin ito sa kanya na parabang naaawa. Sige, pasok sa loob. Napangiti ng malapad si Lucas. Pakiramdam niya kasi ay tutulungan na siya ng matandang lalaki. Pagpasok nila sa loob, hinilatag agad ni Mang Lito ang mga libro na mas maiging binabasa ng mga baguhang albularyo. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto mo maging albularyo. Pero itong mga libro na ito, yan ang mga dapat mong basahin para mas lalo mo pang maintindihan ang trabaho ng isang albularyo. Iho, ang pagiging albularyo ay hindi lang tungkol sa panggagamot. Ito ay tungkol din sa pagbubuwis mo ng buhay. Pagbubuwis ng buhay? Bakit? Ano po bang gagawin? May kailangan po bang kalabanin? Marami. Marami kang makakalaban sa oras na maging ganap ka ng albularyo. Maaring tao, maaring din namang hindi. Kapag sinabi kong maaring hindi, ibig sabihin maaring ibang nilalang. Gaya na lang po ng alin? Gaya na lang ng aswang. Nagkatinginan ng magkakaibigan. Alam naman nilang may aswang sa kanilang lugar nung kapanahunan pa ng kanilang mga lolo at lola, pero malabo nang meron pa rin hanggang ngayon sa kanilang henerasyon. Yun ang tumatakbo sa isipan nila kaya sila nalilito sa sinasabi na matanda. Aswang? May mga aswang pa ba hanggang ngayon? Hindi natin alam. Pero dapat handa ka sa mga posibleng mangyari sakaling magbalik ang mga nilalang na yon. Kaya naman, nire-rekomenda kong libro ito sa iyo. Dahil nilalaman yan, hindi lang tungkol sa panggagamot. Tungkol na rin sa kung papaano mo ipagtatanggol ang sarili mo sa mga maaring umatake sa iyo. Lalo na ang Gorgon. Ano po? Gorgon? Ano namang salita yun? Ang Gorgon ay ang sinasabi ng propesiya ng mga aswang. Ito ang pinakamalakas sa lahat. Mabangis, sobrang delikado.
At ang pagkakaalam ko, sa henerasyon na ito siya nabubuhay. Sakaling makaharap mo siya, wala kang ibang dapat gawin kundi ang paslangin siya. Dahil kapag hindi mo ginawa yon, pwedeng mapaslang niya ang mga taong nasa paligid mo. Uubusin niya ang mga tao para mas lalo siyang lumakas. Tumango na lamang si Lucas, kahit na medyo hindi kumbinsido para sa kanya ang sinasabi ni Mang Lito. Marami pang sinabi sa kanya ang matanda. Mga bagay na makakatulong din sa kanya para mas lalong maintindihan ang pagiging albularyo. Isang oras lang ang nakalipas, natapos na rin ang lahat ng mga dapat sabihin ng matandang albularyo. Libreng binigay sa kanya ang mga libro. Pati na rin ang ibang burloloy na di umano ay mabisang pangontra sa mga masasamang elemento. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Pinapangako ko na sa susunod na pagkikita natin, marami na akong nalalaman. Gawin mo, huwag mong sabihin. Mas matutuwa ako kapag nalaman kong mas marami ka nang natulungan. Kapag may kailangan ka, puntahan mo lang ako. Pero mas tandaan mo ang sinasabi ko sa iyo tungkol sa aswang. Hindi natin alam kung kailan sila magbabalik, iho. Tumango na lamang si Lucas. Pagkatapos ay umalis na rin sila roon. Kada isa sa kanila ay may bit-bit na mga libro. Sulit na sulit ang pagpunta natin ah. Ang dami mong naiuwing libro. Babasahin mo ba lahat to? Oo, kailangan kong basahin lahat to para mas madagdagan pa ang kaalaman ko. Pambira naman kasi. Ang daming alikabok nito tapos ang bigat pa. Huwag ka na umangal. Ako nang bahala sa iyo mamaya. Kakain tayo sa bahay. Ginanahan si Bernie nang marinig ang sinabing yon ni Lucas. Nagmadali na silang naglakad pabalik ng kanilang baryo. Makalipas lang ang ilang minuto ay naroon na rin sila. Nang mailapag na nila ang mga libro ay agad naman pumasok ang binata sa bahay nila. Kumuha ito ng kanilang makakain. Naabutan niya si Luis sa loob. Naghahanda na rin ng makakain ni Ube. Nandito sila ngayon. Ikaw na munang bahala kay Ube. Huwag kayong mag-iingay ha. Baka makalata sila Bernie at Lando. Kuya, si Ube ayaw pa rin kumain eh. Bigyan mo lang ng bigyan ng makakain. Kakain din naman yan. O sige na. Kailangan ko pang pakainin yung dalawa eh. Mamaya nga pala. Magbabasa tayo ng libro ha. Walang matutulog na maaga. Naintindihan mo? Umuuna lamang ang batang si Luis at lumabas na rin si Lucas dala ang tinapay at natirang pansit. Habang nagkukwentuhan sila sa bakuran, nakarinig sila ng malalakas na kalabog na nagmumula sa likuran ng bahay nila Lucas. Naalarma si Bernie at Lando dahil doon. Baka sa mukha ng dalawa ang pagtataka. Ano yung pre? Parang may nagwawala sa likuran ng bahay niyo ah. May tao ba ron? Wala. Baka mamaya mga pusa lang yun na nag-aaway. Di ba kapag ang pusa nag-aaway, maingay? Hindi ba pwedeng natuto silang manahimik? Huwag nyo nang intindihin yun. Kumain na lang kayo. Kakainin ko yung pagkain nyo, sige kayo. Susubo na sana ulit ang dalawa, pero narinig na naman nila ang malakas na kalabog. Hindi na maganda para kay Lucas ang nangyayaring yun. Dahil anumang oras, makakahalata na ang dalawa niyang kaibigan. O sige, dito lang muna kayo. Ako nang titingin kung anong meron doon. Dito lang kayo ha. Nagmamadali si Lucas na makarating sa likuran ng kanilang bahay. Naabutan niyang naglalaro si Luis at Ube. Tumatalon-talon ng nilalang na si Ube sa loob ng kulungan. Pero tumigil din ito nang makita si Lucas. Huy, ano bang ginagawa niyo? Ikaw Luis ha, sinabi ko naman sa iyo na may bisita ako ngayon, di ba? Bakit bang kulit mo? Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw naman Ube, huwag ka naman talon ng talon. Dinig na dinig kayo sa labas eh. Kapag nalaman nilang tungkol sa iyo, sigurado malalagay tayo sa alanganing lahat. Mawawalan ng katahimikan ng buhay nating ito. Gusto niyo ba yon? Tumango na lamang ang batang si Luis. Tahimik naman ang alaga nilang si Ube. Natapos naman ang usapan na iyon na walang nangyayaring hindi maganda. Hindi rin naman nag-usisa si Bernie at Lando. Pagka-uwi ng dalawa, agad na pinuntahan ni Lucas ang alaga nilang si Ube. Sa mga puntong yon ay nagtataka pa rin siya
kung bakit hindi pa rin kumakain ng kanilang alaga. Nag-aalala na si Lucas. Hindi niya tuloy masimulan ang pagbabasa. Kinagabihan, bandang 9:00 na nang tigilan ni Lucas ang pag-aaral sa mga libro. Nauna na ring nakatulog ang kanyang kapatid na si Luis. Nakakaramdam na siya ng antok. Kahit na sinasabi niyang walang matutulog na maaga, hindi niya na rin yun masusunod. Antok na rin kasi siya. Paghiga niya ay kaagad na nakatulog ang binata. Maaga na nang magising siya dahil sa mga naririnig niyang boses sa labas. Nasa tapat na kasi mismo ng bahay nila nagchichismisan ang mga marites ng kanilang lugar. Buwisit talagang buhay to. Ang aga-aga chismisan agad ang inaatupag. Bakit ba hindi na lang sila sa tapat nila magchismisan? Akainis. Bumangon na lamang ang binata. Sasawayin na lang sana niya ang mga yon pero napukaw ang atensyon niya sa kanyang narinig. Ayon kasi sa mga chismosa, may mga alagang hayop daw na nagkandamatay. Brutal daw ang ginawa. At ang tanging natira na lang daw sa mga manok ay ang ulo at paa. Sa mga alagang baboy naman daw ay ang ulo na lang din ang natira. Naging usap-usapan ang nangyaring yon sa kanilang baryo. Lumabas nga si Lucas para kumpirmahin ang mga narinig niya. Pero galing na rin mismo sa dalawa niyang kaibigan ng kwento. Sa bakery, magkakasamang tatlo habang nainom ng soft drinks at kumakain ng tinapay. Ginagawa na nila ito noon pa tuwing umaga. Tingin nyo, sino naman kaya ang loko-lokong gumawa ng ganun sa mga alagang hayop ni Mang Pedro at ni Aling Pasita? Malamang sa malamang, yung gumawa nun sobrang halangang kaluluwa. Pati ba naman kasi hayop pagbubuntungan? Wala naman ba kasing nakaaway tong dalawang matanda, kaya ginawa yun sa mga alaga nila? Nakaaway? Diyos ko, napakabuting tao ni Aling Pasita, no? Wala ka masasabi sa kanya. Lahat gusto siya. Ito naman si Mang Pedro, bihira lang naman lumabas ng bayang taong yan. Lagi kang nasa bakuran lang niya At hindi rin naman nakikipag-usap sa kahit na sino. Oo nga, wala naman talagang problema sa dalawang matanda kaya nakapagtataka lang. Bakit mga alaga nilang dinali? Mas masama pa nga ang ugali ni Aling Gemma sa kanila Pero bakit hindi na lang siyang dinali? Mukha naman siyang baboy. Uy, magtigil ka nga sa ganyan. Hindi mo dapat tinihiling ang kapahamakan ng ibang tao. Kung sino man ang gumawa nun sa alaga ni Mang Pedro at Aling Pasita, Diyos na ang bahala sa kanya. Kumusta na pala ang pagbabasa mo, pre? Nakakatulong naman ba? Hindi ko pa nga natatapos lahat Pero masasabi kong ang dami ko na kagad natutunan. Yung kapatid mo. Yung kapatid mo, tumatakbo, papunta rito. Ano na naman kayang problema ng batang to? Paglapit sa kanya ni Luis, bumulong ito sa kanya. Kuya, kailangan mo makita si Ube. May nagbago sa kanya. Ha? Basta, sumama ka lang muna sa akin sa bahay. Mas malaga to. Mga pre, sandali lang Kulit nito Dali-dali silang nagtungo sa kanilang bahay. Pinuntahan nila ang nilalang na si Ube. Nang aalisin ni Luis ang nakatakip na tela, nakita ni Lucas na tila lumaki na naman ng bahagya si Ube. At ang mukha naman ito ay lumaki rin ng kaunti. Para bang unti-unting nagkokorte ng mukha ng tao. Nakaramdam ng kaba si Lucas noong mga sandaling yon. Pero aminado siyang nasasabik din siya kung ano ba talaga ang nangyayari kay Ube. Paglapit niya ay nagsalubong ang kanyang kilay. Meron kasi siyang nakita mga balahibo na manok sa ilalim ng kulungan ni Ube. Napansin din niya ang tila na tuyong dugo sa paanan ng misteryosong nilalang. Sa puntong ito, isang bagay agad ang pumasok sa utak ng binata. At dahil hindi niya pa ito sigurado, hindi na muna niya ito ipapaalam sa kanyang kapatid. Balisa ang utak ni Lucas sa mga sandaling yon. Hindi na siya makausap na maayos ni Bernie at Lando kaya minabuti niyang manatili na lang din sa bahay. Noong mga sandaling yon, hindi mapakali ang binata. Nakakailang ulit na siyang pabalik-balik sa kulungan ni Ube. Kapag pinagmamasdan niya yon ng maigi,
hindi tumitingin ang hayop na yun sa kanya. Para itong tao na nahihiya. Ayaw kong isipin na tama ang hinala ko tungkol sa iyo, Ube. Pero sana, mali ako nang iniisip. Wala siyang tugon na natanggap mula kay Ube. Marahan lang itong lumingon sa kanya na para bang aso. Sana, hindi ka nga sigbin. Sana nga. Noong mga sandaling yun, sinubukan na lamang ni Lucas na alisin sa isipan niya ang tungkol kay Ube. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagbabasa. Sabay sila ni Luis na binasa ang mga nakalagay sa libro. Maghapon silang nag-aral. Tumatayo lang sila kapag kumukuha sila ng pagkain o kaya ng tubig. Bandang 5:00 ng hapon, nagpahinga na muna ang dalawa. Napahiga na lamang ang batang si Luis sa sahig. Napasandal naman si Lucas sa pader. Kuya, ang dami na naman natin binabasa. Lahat ba yan magagamit natin? Kailangan natin matutunan lahat ng nandyan para mas maging magaling pa tayong albularyo. Di ba, yun naman ang gusto mo? Opo, pero nakakapagod magbasa eh. Nakakapagod talaga. Pero magiging masaya ka kapag nagkaroon ng magandang resulta tong ginagawa natin. Patutunayan natin kay Mang Vic na kaya rin natin maging epektibong albularyo. Eh kuya, si Ube, bakit kaya ang bilis niyang lumaki? Tapos ngayon, parang unti-unti siyang nakakaroon ng anyo na gaya ng sa tao. Kakaiba nga si Ube. Hindi natin alam kung hayop ba talaga siya o ano. Ano ba siya sa tingin mo, kuya? Bumuntong hininga na lamang si Lucas. Hindi niya kasi alam kung kaya niya bang sabihin sa kanyang nakababatang kapatid ang tungkol sa hinala niya. Alam niya kasing maaring masaktan lang si Luis. Lumipas pa ang mga araw. Nasundan pa ang mga namatay na hayop sa baryo nila. Hanggang sa nagkaroon na nga ng usap-usapan na baka ang gumagawa ng mga yon ay walang iba kundi aswang. Dahil dito, mas lalong lumalakas ang kutob ni Lucas na maaring si Ubi ang gumagawa nun. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na si Ubi ay isang aswang. Pero sa isip-isip ni Lucas, kung aswang si Ubi, bakit nila mabuti ito sa kanila? Sa pagkakaalam niya kasi, ang mga aswang ay likas na masasama. Naguguluhan siya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Isang gabi, narinig ni Lucas ang maraming boses na dumadaan sa kanilang bahay. Pagsilip niya sa labas, nakita niyang natataranta ang mga albularyo. Pinangungunahan pa nga yon ni Mang Vic. Narinig niya si Mang Vic at ayon dito, nakita na nila ang aswang na pumapaslang sa mga alagang hayop. Para makumpirma kung si Ube nga ba yon, nagmamadali ang binata na tinungo ang kulungan ni Ube. Pero pagdating niya roon, nakabukas ang kulungan. Wala na sa loob ang kanilang alaga. Naku, kumpirmado, siya nga. Pumasok siya sa loob ng bahay. Mahimbing na ang tulog ng batang si Luis dahil alanganing oras na rin naman nun. Pero sa puntong ito, may kung anong nagtutulak kay Lucas para lumabas. Pakiramdam niya kasi, kailangan niyang mahanap si Ube. Ayaw niyang masaktan yun ng mga kapwa niya albularyo kahit na alam naman niyang aswang ang alaga nila. Ang aswang pa naman ang isa sa numero 1 kalaban ng mga albularyo. Nasaan ba yung Ube na yun? Kailangan ko siyang mahanap. Isinuot niya ang kanyang manipis na jacket na may hood. Nagsuot din siya ng sombrero para walang makakilala sa kanya. Sinundan niya ang mga albularyo. Nakarating ang mga iyon sa hinihinala nilang kinaroroonan ng aswang. Nang magkaroon ng pagkakataon ng binatang si Lucas, lumiis siya ng landas para maunahan niya ang mga iyon. Pero hindi pa man siya nakakalayo. Narinig na niyang natagpuan na ng mga albularyo ang tinutugis nila. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaba ang binata. Sa oras kasi na mahuli na ng mga yun si Ube, isa lang ang pwedeng mangyari. Papatayin nila si Ube. Ube, bakit ka pa kasi lumabas eh? Nakakainis ka talaga. Nakarinig na ng putok ng baril si Lucas. Nanginginig siya sa mga sandaling yun sa takot. Maging siya rin kasi ay takot sa baril. Pero nilakasan na lamang niya ang loob niya para mahanap si Ube. Hanggang sa
Nagulat na lamang siya nang makabanggaan niya ang kanyang hinahanap. Aray! Tinutukan niya ng kanyang dalang maliit na flashlight ang kanyang harapan. Doon ay nakita niya si Ube. At sa pagkakataong yun, mukhang tao na talaga ang ulo at kamay nito. Pero ang paa nito ay parang sa kangaroo. Ube, pambihira ka naman. Buti na lang nakita na kita. Halika na, sasama na kita pa uwi. Umiling-iling si Ube. Nang tumayo ito, mas malaki na yun sa kanya. Dahil dito, napagtanto ng binata na hindi nga talaga yun maaaring bumalik. Dahil malamang sa malamang, makikita at makikita lang din ito. Isa pa, hindi na rin naman yon magkakasya sa kulungan. Sige, kung hindi ka na pwedeng umuwi, halika, sumama ka na lang sa akin. Ay teka, naiintindihan mo ba ako? Tumangutango sa kanya si Ube. Nawiwindang na lamang siya at saka pinatayan na lang rin ng ilaw ng flashlight. Bago pa siya matuntun doon, pinasunod na niya sa kanya si Ube. Nakarating sila sa ilog. Medyo maliwanag ang buwan ng mga sandaling yon, kaya kahit hindi tapatan ni Lucas ng ilaw, kitang-kita na niya na parang tao na talaga si Ube. Ang binti lang nito ang naiiba. Ang mukha naman kahugis sa mukha ng tao, pero ang mga mata niya ay bilog na bilog at merong mahabang dila. Hindi mapaliwanag ni Lucas kung bakit kahit nakikita niya ang kakaibang anyo ni Ube, hindi man lang siya nakakaramdam ng takot. Kahit na alam naman niyang aswang ang alaga nila, hindi man lang nagbago ang tingin niya rito. Hindi ko alam kung nakakapagsalita ka ba. Pero tumango ka na lang kapag oo ang sagot mo ha. Umiling ka naman kapag hindi. Gusto ko lang malaman, aswang ka ba talaga? Tumango-tango sa kanya si Ube. Hindi na yun ikinagulat ni Lucas. Pero sa kabilang banda, nababahala siya sa kapakanan ni Ube. Batid niyang alinman sa mga araw na darating, maaring madakip ito at mapaslang. Kapag nangyari yon, sobrang masasaktan ng kanyang nakababatang kapatid. Alam mo naman siguro na delikado ang buhay mo. Yung kanina, mga albularyo yon. Galit sila sa mga aswang, lalo na sa'yo. Baka kapag nakita nilang kakaiba ka sa mga aswang na alam nila, mas lalo silang maging interesado na kunin ka. Huminga ng malalim si Ube. Parang nakaramdam ito ng lungkot na agad din namang napansin ni Lucas. Aba, marunong ka rin palang bumuntong hininga ha? Pero wag ka mag-alala, Ube. Nararamdaman ko naman na hindi ka masamang aswang eh. Nararamdaman ko na mabuti ka. Kaya naman hindi kita pababayaan. Hindi ako gaya ng mga albularyong humahabol sa'yo. Tumayo si Lucas. Tumayo na rin si Ube. Hanggang dibdib lang siya ni Ube dahil sa pambihirang taas nito. Matangkad na ako pero nagmukha akong bansot dahil sa tangkad mo ah. Di bale, sumunod ka sa akin. Meron akong alam na lugar para makapagtago ka pansamantala. At bukas ng umaga, babalikan ka namin. Dadalang ka namin ng pagkain para hindi mo pinapaslang ang mga alagang hayop sa baryo. Naintindihan mo ba ako? Tumango si Ube. Naglakad na rin sila paalis sa ilog. Makalipas lang ng ilang minuto, meron na silang nakitang butas. Tumigil sila roon. Pumasok ka sa butas na yan. Huwag kang mag-alala. May matataguan ka sa ilalim yan. Diyan kami dati nagtatago ni Luis nung mga may humahabol sa aming mga taga-ibang baryo eh. Sumuot ka sa ilalim yan. May makikita kang parang silid dyan. Pwede kang magpahinga doon. Ube, kakampi mo ko ah. Hindi ko rin alam kung bakit ito ginagawa. Pero pakiramdam ko, may karapatan kang mabuhay gaya ng kung papaano kami nabubuhay sa mundong ito. Pumasok na rin si Ube sa loob ng butas. Tinabunan yun ni Lucas ng mga tuyong dahon at saka naglakad na rin paalis. Nang makalabas na siya ng kagubatan, sakto namang nakita siya ng grupo ng mga albularyo. Pinatigil siya sa paglalakad ni Mang Vic. Ikaw, sino ka? Umarap ka! Wala na siyang magagawa kundi ang humarap na lamang kaysa mapagbintangan pa siya. Dahan-dahan niyang inalis ang hood ng kanyang jacket. Lucas, anong ginagawa mo rito? Sinundan ko po kayo. Narinig ko kasing nakakita kayo ng aswang eh.
Nang sabihin yun ni Lucas ay agad na nagbago ng reaksyon ng mukha ni Mang Vic. Lumapit ito sa kanya at tinapik siya ng malakas sa balikat. Kapag may pinagsabihan ka ng tungkol dito, malalagot ka sa akin. Naintindihan mo? Opo, wala naman po akong pagsasabihan eh. Gusto ko lang naman pong malaman kung paano nyo papatayin yung aswang. Kasi idol ko nga po kayo. Idol na pinagsasabi mo. Wala akong tagahanga na mahina. Nakikita mo ang mga kasama kong yan? Lahat yan malalakas at magagaling. Mga tagahanga ko yan. Sila lang ay nahayaan kong humanga sa akin. Pero ang paghanga po ay kusang nararamdaman. Hindi po ito pwedeng pigilan ni Numan. At saka ang dami mo namang sinasabi. Bakit po kayo ganito sa akin? Anak po ako ng kaibigan nyo ah. Si Sendon po. O ano naman? Wala na si Sendong. Siya lang naman ang kaibigan ko at hindi naman ikaw. Mas lalo ng kapatid mong isa na feeling albularyo. Umalis ka na nga sa harapan ko. Tabi! Hinawi siya ni Mang Vic papunta sa gilid. Naglakad na rin paalis sa mga yon. Naiwang nakatayo lamang sa gilid ng binatang si Lucas. Napapailing na lamang siya. Hanggang sa mga sandaling yon, wala pa rin siyang ideya kung bakit ganun na lamang ang trato sa kanya ni Mang Vic. Napapailing na lamang si Lucas nang magpatuloy na siya sa paglalakad. Pagbalik niya sa kanilang bahay, naabutan niyang gising si Luis. Mukhang katatapos lang nito umiyak base sa basa nitong pisngi. Kuya, saan ka ba galing? Nawawala si Ube. Wala siya sa kulungan niya. Hinawakan ni Lucas ang mukha ni Luis. Handa na siyang ipaliwanag sa bata ang mga dapat nitong malaman. Huminga na muna ng malalim si Lucas at saka nagsalita. Luis, makinig ka sa akin ha. Ang sasabihin ko sa iyo ay tungkol sa pagkatao ni Ube. Kuya, alam ko ng aswang si Ube. Una pa lang alam ko na. Ano? Aswang si Ube, kuya, pero mabait siyang aswang eh. Alam mong aswang si Ube pero wala ka man lang sinabi sa akin kahit na ano? Naglihim ka sa akin? Ikaw, kuya, alam mo din naman na aswang si Ube, di ba? Pero wala ka rin namang sinabi sa akin. Alam kong alam mo na rin naman eh. Kahit na alam ko, dapat sinabi mo pa rin sa akin na alam mo na. Akala mo ba madali maglihim para protektahan si Ube? Pambira. Parang ako pa ngayon na may kasalanan ah. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Kapag nakita siya ng grupo ni Mang Vic, siguradong mapapahamak siya. Luis, huwag kang mag-alala. Dinala ko si Ube sa mas ligtas na lugar. Doon sa butas na pinagtataguan natin. Doon siya nagtatago ngayon. Mamaya, kapag maliwanag na, pupunta tayo ron. Dadala natin siya na makakain. Hindi ka ba galit sa kanya, kuya? Hindi. Parang pamilya na natin si Ube. Katulad mo, poprotektahan ko rin siya. Paano yung mga hayop na kinain niya, kuya? Hindi na natin may babalik ang buhay ng mga hayop na yon. Pero ang mahalaga, wala siyang sinaktan na tao. Sige na, matulog ka na. Nasa maayos na kalagayan na si Ube. Ako nang bahala sa kanya. Huwag ka na masyado mag-alala, ha? Napayakap na lamang ang batang si Luis sa kanyang kuya. Kinaumagahan, agad nga nilang pinuntahan ang aswang na si Ube. Binigyan nila yun ng hilaw na karne na inutang pa nila kay Aling Pepang. Hindi sila nagtagal doon dahil baka may makatunog sa kanila. Mahigit kalahating oras lang silang naroon at umalis na rin sila kaagad. Nang makabalik na sila, nagtaka si Lucas kung bakit nasa tapat ng bakuran nila ang matandang si Lito, ang albularyo ng kabilang baryo. Sa tingin pa lamang na matanda, alam na niyang may iba itong nais sabihin. Luis, sa loob ka na muna, may kakusapin lang ako. Agad namang sumunod ang bata sa kanya. Nang pumasok na si Luis ay lumapit na ito kay Mang Lito. Kumusta na ang binabasa mo? Malapit ko na pong matapos sa mga libro. Kahit na papano ang dami ko na rin nalaman at natutunan. Nabasa mo na rin ba ang unang kalaban ng albularyo ay aswang? Opo. Nabasa ko na po ang parting yon. Di, alam mo lang hindi ka na dapat maging albularyo. Ano po? Lucas,
Hindi ka pwedeng maging albularyo kung nilalabanan mo ang kauna-unahang batas ng mga albularyo. Yun ay ang gawing kakampi ang isang aswang. Iho, alam ko ang tungkol sa aswang na pinoprotektahan niyong magkapatid. Nakita kita sa gubat, sinundan kita, at nakita ko ang aswang na kasama at kinakausap mo sa ilog. Sa sinabing yun na matanda, ay agad na naalarma ang kalooban ng binata. Tumingin-tingin siya sa paligid kung may ibang nakakarinig. Dinalanan niya si Mang Lito sa loob ng kanilang bakuran at saka nagsalita. Mang Lito, nakikiusap ako sa inyo. Huwag mo sana akong isumbong. Huwag mo sana ipagsabi ang tungkol kay Ube. Kapag nalaman ng ibang albularyong tungkol sa kanya, baka tugisin siya. Kapag namatay si Ube, baka masira ang mundo ni Luis. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Lucas, ang aswang ay aswang. Hindi natin pwedeng baguhin yon. Pero kakaiba si Ube. Espesyal siya sa lahat ng aswang. Mang Lito, hindi siya masama. Kaya niyang mamuhay bilang mabuting nilalang. Nakakaramdam siya ng pagmamahal. Nakakaintindi siya at may emosyon siya. Hindi ka dapat maging kampante, iho. Walang aswang na ipinanganak na mabuti. Lahat sila ay masasama nung isinilang pa lang sila sa mundo. Kahit ang mga taong dating tao na naging aswang sa pamamagitan ng yanggaw, hindi na nila kayang maging mabuti pa kahit na kailan. Ang aswang ay may dugong likas na kasamaan. Yon ang bagay na kailangan mong tandaan na kahit kailan, hindi na yon mababago sa kanilang katauhan. Hindi ganun si Ube. Kung makikita niyo lang siya, mararamdaman niyong para lang siyang isang batang inosente. Hindi siya mananakit. Wala kang mararamdamang takot kapag nasa harapan mo siya. Lucas! Mang Lito, sige na. Maniwala naman kayo sa akin, oh. Ayaw kong masaktan ng kapatid ko kapag may nangyaring masama kay Ube. Dalhin mo ako sa kanya. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang sinasabi mo. At kapag napatunayan mong hindi siya masamang nilalang, hahayaan kitang ilihim ang tungkol dito. Nako, maraming salamat po, Mang Lito. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na muna si Lucas kay Luis. Kasama niya si Mang Lucas nang puntahan nila ang kinaroroonan ni Ube. Pagdating nila roon, sinuyod ni Mang Lucas ang paligid kung may ibang nakakakita sa kanila. Nang mapagtanto niyang ligtas ang sandaling yon, tinanggal na rin niya ang mga nakatakip na tuyong dahon sa butas. Ube, pwede ka bang magpakita sa amin? Ipapakilala lang kita kay Mang Lito. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya masamang albularyo. Hindi siya gaya ni Mang Vic, kaya naiintindihan ka niya. Nang sabihin niyo ni Lucas, 2 minuto lang ang nakalipas ay gumapang na rin palabas sa butas si Ube. Namamangha at kinikilabutan naman si Mang Lito nang makita ang anyo ng aswang. Mukha na kasi talagang itong tao. Ang mukha noon ay parang normal na tao na rin. Sa katunayan, parang gano'n ang mukha ng mga katutubo nung unang panahon. Ube, siya si Mang Lito. Dinala ko siya rito para patunayan sa kanya na hindi ka masamang aswang. Tutulungan niya tayo, Ube. Tumindig si Ube. Napatingala na lamang si Mang Lito dahil hanggang bewang lang siya nito. Lumapit ito sa kanya at parang inaamoy-amoy siya. Ube, alam kong isa kang aswang. Sabi mo sa akin kung saan ka galing. Nagpabalik-balik lang ng tingin si Ube kay Lucas na parabang nagtataka. Mang Lito, hindi po siya nakakapagsalita. At kahit na nakakapagsalita siya, hindi rin niya siguro alam kung saan siya nagsimula. Nakita lang kasi namin siya sa kagubatan eh. Parang tuta siya nun. Tapos, nung pinapakain na namin, nag-iiba na siya habang lalaki. Pero nung nakakain siya ng karne ng hayop, doon na siya naging ganyan. Ube, may papangako mo ba sa akin na kahit na anong mangyari, hinding-hindi ka mananakit ng tao? Tumingin si Ube ng tuwid kay Mang Lito. Para bang sinusubukan ng aswang na yon na kausapin ng matanda gamit lamang ang isip. Mga ilang sandali lang, nanlalaki ang mga mata ni Mang Lito nang merong sinabi sa kanya si Ube. Pero
tila utak lang niya ang nakarinig nito. Bakit, Mang Lito? Ano pong problema? May sinabi siya sa akin. May kakayahan siyang makipag-usap sa utak. Ano pong sinabi niya? Hindi siya mananakit ng taong mabuti rin. Pero ang mga masasama, sasaktan niya. Lalo na mga taong nangapi sa inyong magkapatid. Ube, sinabi mo talaga yon? Tumango lang ang aswang na si Ube. Bakit hindi mo ko kausapin sa isipan mo? Bakit si Mang Lito lang? Hindi pa raw kasi malakas ang utak mo. Ibig sabihin tanga ako? Pambira ka naman, Ube, oh. Hindi yun ang gusto niyang sabihin. Kapag matagal ng albularyo, kapag marami ka ng ritual na ginawa na ginamitan talaga ng matinding utak, may parte ng utak mo ang tila nabubuksan para sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Konektado rito ang tinatawag na third eye, o sa parte ng utak na ito pinadadaan ng mga elemento ang kanilang mga mensahe. Ganoon ang ginagawa ni Ube. Kaya pala. Akala ko naman tanga ang tingin mo sa akin . Lucas, delikado ang buhay niya ngayon. Sa baryo rin namin, hindi na magkandaw-gaga ang mga albularyo. Tingin ko, kailangan mo siyang ialis dito sa baryo ninyo. Pero saan ko naman siya dadalhin? Yun ang problema natin. Mahirapan kang ilabas siya sa baryo ninyo, lalo na't gigil na ang mga tao, lalo na ang mga albularyo. Sa ngayon, habang wala pa kaming nahahanap na ibang lugar, mas mainam sigurong dito na muna siya. Total, tagong lugar naman ito. Sa lalong madaling panahon, kailangan mo na siyang hanapin ng ibang mapagtataguan. Magaling si Vic. Kayang-kaya niyang maramdaman ang presensya ng aswang na ito. Nabahala si Lucas sa mga sinabi ni Mang Lito. Kahit din kasi siya, batid niyang hindi rin talaga magiging madali ang buhay ni Ube sa baryo nila. Lalo na ngayon na hindi na ito madaling itago. Masyado na itong malaki. Higit sa lahat, masyado na rin itong madaling matukoy ng mga albularyo. Kahit langis ng lana lang ang gagamitin. Habang naglalakad na sila pabalik ni Mang Lito, bigla na lamang nagsalita ang matandang lalaki. Hindi ko alam kung papaano minahal niyong magkapatid ang aswang na yon. Pero Lucas, ihanda mo ang sarili mo sa mga mangyayari. Inihanda ko na, Mang Lito. Alam ko naman na talagang tutugisin siya nila Mang Vic. Hindi lang naman yon ang ibig kong sabihin. Ano pa bang gusto niyong sabihin? Malakas ang hinala ko na si Ube ang sinasabi sa propesiya ng mga aswang. Siya ang aswang na pinangalanan sa libro ng mga aswang bilang si Gorgon. Ang pinakamalakas na aswang na may pinaghalo-halong uri. Siya ang nabuong aswang mula sa magkakaibang dugo ng mga aswang. Pinaghalo-halo. Kumbaga, ginawa siyang eksperimento. Siya ang nasa propesiya ng mga aswang? Hindi naman sa nagdududa ako sa inyo, Mang Lito, Pero saan niyo po ba nabasa ang libro ng mga aswang? May kaibigan ako doon. Nakakuha siya ng libro galing sa mga kaibigan niyang aswang. Nang patayin siya ng mga kaibigan niya, naibigay niya sa akin ang libro. Binasa ko lahat. Ang kaso, tinapon ko rin ang libro para hindi nila maamoy na nasa akin yon. Ayon sa libro, ang Gorgon ang pinakamalakas na aswang. Mukha namang hindi si Ube yun . Nakita mo naman siya, di ba? Para lang siyang bata. Wala pa siya sa wastong edad, Lucas. Kapag nakarating siya sa wastong edad niya, doon pa lang lalabas ang pagiging malakas niya. Doon pa lamang niya malalaman at makikilala ang tunay niyang katauhan. At kapag nangyari yon, magbabago na si Ube. Magiging masama na siya. Oo, dahil ayon sa propesiya, ginawa siya para kalabanin ng mga tao. Kumbaga, ang paslangin ng mga tao ang tanging nakatatak sa isipan niya. Hindi ako naniniwala. Kailangan ko ng ebidensya.
nakagawa ko ng kopya ng libro ng mga aswang. Hindi na siya gayang-gaya pero naroon ang mga dapat mong malaman. Sumama ka sa akin sa bahay. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa baryo ni Mang Lito. Pagdating nila roon ay agad na binasa ni Lucas ang mga naisulat ni Mang Lito sa lumang libro. Nakita pa nga niya roon ang pagkakaguhit ng imahe ng isang aswang na kung tawagin ay Gorgon. Nagtataka ang binata. Gayang-gaya kasi ng imahe sa kung anuman ang anyo ni Ube. Sa larawan pa lang na yan, mapapaisip ka na kagad eh. Kung ganun, si Ube nga sinasabi sa propesiya. Oo, sa tingin ko, masasaktan talaga kayo. Bakit? Sa oras na makabot na si Ubi sa wastong edad, kailangan na niyang mamatay. Dahil kung hindi, maging kayo ay papatayin niya. Napalunok ng laway si Lucas. Malakas ang tibok ng kanyang puso noong mga sandaling yun. Nag-aalala siya. Nagsimula na siyang magamba para sa mararamdaman ng kanyang nakababatang kapatid. Hanggang sa paglalakad na pauwi ni Lucas, balisa siya at malalim ang iniisip. Hindi na nga niya namalaya na nakarating na nga pala siya sa baryo nila. Natawan lang siya nang banggain siya ni Bernie. Uy, tulala ka naman. Paano hindi matutulala? Hindi naman yata natutulog yan. Ano na naman bang kailangan nyo? Wow, kung makatanong parang galit ah. Paano ba? Kailangan ba malambing? Dapat may kasamang lambis at kiss. Iyo, kadiri ka. Halika, sama ka sa amin. Kung saan man yan, hindi ako pwede. Abala na ako sa mga susunod na araw. Ang dami ko pang dapat basahin. At saka may pinag-aaralan kami ni Luis. Ang corny mo naman. Sige na, sumama ka sa amin. Di bali wala ka ng panggasto sa susunod na araw. Sumama ka sa amin at magkakapi ka. Ano ba yan? Basta makarinig ng pera, ang bilis eh no. Extra kami bukas sa bukid. Kailangan daw ng tao ron. Naisip namin na isama ka. Magkakaibigan naman tayo. At saka, nasabi mo sa amin nung nakaraan na malapit kayong maubusan ng panggastos. Ano, sasama ka ba? Sige. Kailangan ko na rin kasi talaga ng pera eh. Anong oras ba yan? Hapon, mga alas 5. Ha? Bakit ganun? Gagabihin tayo niyan. Mas maganda raw kasing mag-ani ng hapon, sabi ni Mang Greg. Kapag umaga o tanghali na raw kasi, mainit eh. Ano naman kung mainit? Basta, maarte kasi yun. Ayaw mainitan. Hindi. Ang totoong dahilan kasi niyan, umiiwas si Mang Greg na makapagbayad ng maraming tao. Kapag hapon kasi, hanggang gabi, maliit na daw ang binabayad niya. Ang kuripot kasi nun, sasabihin lang na gabi naman na, kaya ayos lang na hindi kalakihan ang ibinayad. Ang labo naman. Ano naman kung hapon o gabi na? Ewan ko, magulo rin kausap ang matandang yun eh. Kahit na anong dahilang gagamitin niya, wag na lang siya makapagbayad ng malaki sa mga tao niya ah. Oh, sasama ka ba talaga? Oo nga, uuwi lang ako saglit sa bahay. Kakausapin ko si Luis. Bukas ng hapon na yun ah. Nang makauwi na si Lucas sa kanilang bahay, ay agad niyang kinausap si Luis. Naintindihan naman ng bata ang kanyang paliwanag. Kinabukasan, naiwan si Luis sa kanilang bahay. Ilalaan na lamang ng bata ang oras niya sa pagbabasa. Habang si Lucas naman ay pansamantalang itinuon ng atensyon sa pagbabanat ng buto. Mabira ka naman, Lando. Ikaw nagyaya sa amin na umextra doon tapos ikaw pala ang late. Alas 6 na oh. Hindi ba tayo late mga pre? Naalala ko, alas 6 pala talaga dapat tayo pumunta ron. Tingnan mo tong si Raulong to. Tara na nga. Nagmamadali na silang naglakad. Halos 20 minutos lang, nakarating na rin sila sa bukirin. May mga tao na ring naroroon, pero hindi pa rin naman nakakapagsimula. Di ba? Saktong-sakto lang pala dating natin. Magsimula na tayo para magkapera kaagad. Agad na rin silang lumapit doon. Sinimulan na rin nila ang pag-aani ng tanim na dalandan, mais
at kung ano-ano pang gulay. Sobrang lawak ng bukirin. Nasa 1 oras pa lamang sila sa bukirin, natataranta na ang mga kasamahan nila. Ang iba ay nagtakbuhan. Naiwan na lamang sila roon. Maging si Mang Greg na kanilang amo ay nauna na ring umalis. Pagtingin nila Lando, may 2 sasakyang itim ang tumigil sa daan. Mabilis na naglakad ang mga yon at tinutukan sila ng baril. Kinabahan ng 3. Nanginginig sila sa takot. Lalong-lalo na si Lucas, may trauma kasi siya sa lugar. Sandali lang, miss. Anong kasalanan namin sa'yo? Sino kayo? Wala kayong kasalanan sa akin. Ang boss nyo meron. Nasaan si Mang Greg? Kanina, nandito lang yon. Bigla na lang nawala eh. Kunin nyo ang mga ito. Gagawin natin tong biyag para lumitaw ang Greg na yon. Sandali lang. Mga simpleng magbubukid lang naman kami. Sa katunayan, extra nga lang kami rito eh. Hindi namin close si Mang Greg. Walang pakialam sa amin yun eh. Kaya kahit na bihagin nyo kami, wala rin mangyayari. Sa inyong 2 siguro, oo. Pero dito sa lalaking ito, meron. Inaanak ka ni Mang Greg. Inaanak ako ni Mang Greg? Ha? Di mo ba alam? Hindi. Hindi ko siya ninong, no? Huwag ka na magsinungaling. Ang sabi niya sa amin, si Lando ang hanapin namin kapag wala siya. Ikaw si Lando, di ba? Oo nga, ako nga si Lando. Pero ibang Lando ang tinutukoy niya. Ang Lando na yon, yung payat, yung trabahante niya. Parang sekretarya niya. Huwag mo akong lokohin. Alam kong ikaw yon. Malaking utang ng amo mo sa akin kaya ikaw ang magiging kabayaran ngayon. Alam kong alam mo lahat ang transaksyon ni Mang Greg kaya kailangan kita. Kayong 2, isasama rin namin kayo. Ang bira naman. Hindi naman talaga ako ang Lando na tinutukoy ni Mang Greg eh. Kasalanan to ng mama mo. Bakit ba kasi Lando pinangalan sa'yo eh? Pwede namang Nando. Sandali lang. Hindi niya kami pwedeng dalhin. Labag sa batas yan ah. Kidnapping yan. Subukan niyo lang pumalag. Nakikita niyo itong mga kasama ko? Siraulo mga yan. Nangangati mga daliri niya kapag may makulit. Kusang kumakalabit ng gatilyo mga yan. Wala naman talaga kami kasalanan eh. Bakit ba ayaw niyo maniwala? Bigla na lamang may sumuntok kay Lucas na lalaki. Natumba si Lucas sa lakas ng suntok sa kanya. Dumugo rin ang kanyang labi. Kung magmamatigas ka pa, baka mauna ka na sa langit kaysa kay Mang Greg. Sumama na lang kayo para wala na masaktan. Hindi ako sasama sa inyo. Kailangan ako ng kapatid ko. Sila na lang. Tigas ng ulo mo ah. Kailangan mo sumama dahil kung hindi, alam ko magsusumbong ka. Sa pilitang ibinangon ng 2 lalaki si Lucas. Muli pa itong sinikmuraan ng tangkain pang sumagot ng binata. Pero makalipas lang ang ilang minuto, nakarinig na lamang sila ng malakas na angin sa buong paligid. Napatigil silang lahat. Palingon-lingon silang lahat. Kapwa nagtataka at napapatanong kung anong klaseng ingay ang narinig nila. Ano yun? Hindi ko alam. Ba't kami tinatanong mo? Nakatikim na naman ng isa pang suntok ang binata dahil dito. Mas lalong lumakas ang angin. Akmang papaluin na ng isang lalaki ang binata nang biglang may lumitaw na nilalang. Nanlalaki ang mga mata ni Lucas nang mapagtanto na ang nilalang na yon ay walang iba kundi si Ube. Inatake ni Ube ang may hawak ng baril. Inago ni Ube ang mga armas at saka itinapon palayo. Pinagkakalmutang nilalang ang mga kalalakihan hanggang sa mapahiga na ang mga yon. Hindi naman malalim ang ginawang kalmot ni Ube kaya hindi naman namatay ang mga kasama ng dalaga. Tila ginawa lamang yun ni Ube para mapigilan ng pananakit sa kanyang amo. Aswang! Aswang! Marahang naglakad si Ube patungo sa dalaga. Tila ba sasaktan din nito si Binene? Kaya naman agad na lumapit si Lucas. Humarang ito sa gitna. Raulo ka ba, Lucas? Anong ginagawa mo riyan? Magpapakamatay ka ba? Umalis ka dyan! Ube, tama na. Nasa maayos na kalagayan na ako. Okay na ako.
Hindi mo na siya kailangan saktan. Sa sinabing yun ni Lucas, unti-unting naging mahinahon ng nilalang na si Ube. Ipinagtaka yun ng dalaga, maging ang kanyang dalawang kaibigan. Pre, nakikinig siya sa'yo? Kilala mo ba yan? Hindi pinansin ni Lucas ang sinabing yun ni Lando. Mas pinagtuunan nito si Ube. Sige na Ube, pwede ka na umalis. Ayos na kami. Maraming salamat sa tulong mo ha. Tumango si Ube. Pagkatapos ay mabilis itong gumapang paalis at lumundag sa itaas ng puno. Samantala, saka naman bumangon ng kalalakihan. Nanginginig naman si Bineni dahil sa takot. Nanlambot ang tuhod nito nang tumakbo patungo sa sasakyan. Harurot na umalis sa mga yon. Pre, paano mo napasunod ang halimaw na yon? Bakit alam mo ang pangalan niya? Pre, mami ka nga sa amin? Aswang ka rin ba? Hindi ako aswang no? Okay? Tao lang ako. Ano nga yung nakita namin? Ipapaliwanag ko din sa inyo. Pero sa ngayon, kailangan na muna nating umalis dito. Tara na! Nagmamadali na nilang nilisan ng bukirin. Nang makarating na sila sa kagubatan, dito na kinuwento ni Lucas ang lahat ng tungkol kay Ube. Hindi makapaniwala ang dalawa. Magkahalong pagkamangha at pagkawindang ang kanilang nararamdaman. Natagpuan niyo ang aswang na yon sa gubat at inalagaan ninyo. At ngayon, sinasabi mong mabait siya kahit inatake niya yung mga lalaki kanina? Ginawa niya lang yon dahil gusto niya tayong protektahan. Hindi siya masamang aswang. Nakakaintindi siya. Meron siyang emosyon. Kaya niyang kumilala ng mga taong may mabubuting puso. Nabasa ko noon sa comics. Lahat ng aswang ay masasama eh. Kaya hindi ko alam kung paano kami maniniwala na mabuting aswang si Ube. Isipin niyo na lang mga pre. Hindi niya sinaktan si Luis at hindi niya kayo sinaktan kanina. Ibig sabihin lang nun, mahalaga rin sa kanya ang mga taong mahalaga sa amin ng kapatid ko. Hindi niya rin sinaktan si Mang Lito nang ipakilala ko siya. Alam na pala ni Mang Lito ang tungkol dito? Oo, siya ang unang sinabihan ko. Anong sabi niya? Napaisip si Lucas ng mga sandaling yon. Naisip niyang hindi niya pwedeng sabihin sa dalawa ang tungkol sa pagiging halimaw ni Ube. Sakaling nasa wastong edad na ito. Kaya naman, nag-isip na lamang siya ng ibang sasabihin. Wala naman. Sinabi niya lang na magiging delikado ang buhay ni Ube dahil nga sa mga albularyong gaya ni Mang Vic. As in, hindi mo lang nagalit si Mang Lito dahil lang isang baguang gaya mo may alagang aswang? Nung una nagalit siya, pero natanggap din naman niya. Pinaintindi ko sa kanya ang kakaiba ni Ube sa lahat ng aswang. Hirap mo nga sa amin yung si Ube na yan para malaman natin kung talaga bang hindi niya kami sasaktan. Oo nga. Wala nang nagawa si Lucas kundi sundin na lamang ang kagustuhan ng dalawa niyang kaibigan. Dinala niya ang mga ito kung saan naglulungga ang alaga nilang aswang. Ube, narito ang dalawang kaibigan ko. Gusto ko nilang makilala. Pwede mo ba kaming harapin ngayon? Wala pang 2 minuto, lumabas na rin ang aswang na si Ube. Tumindig ito sa harapan ng dalawa. Nawindang si Bernie at Lando. Hindi nila inakala na ganun pala talaga katangkadang nilalang na yon. Wala namang nangyaring masama sa dalawa. Noong mga sandaling yon ay naliwanagan na rin ng mga ito. Pagkatapos noon ay nilisan na rin nila ang lugar na yon. Pagdating nila sa bahay ni na Lucas, naabutan nilang kumakain ng mag-isa si Luis. Sasabayan na sana nila itong kumain nang biglang mapansin ni Bernie ang grupo ng mga albularyo na patungo sa kinaroroonan nila. Pre, papunta yata rito sila Mang Vic. Ano namang gagawin nila rito? Hindi kaya alam na nila ang tungkol kay Ube? Nagsumbong yung babae kanina, pre. Kailangan na nating umalis. Kuya, ano ba nangyayari? Mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo. Halika na! Wala na silang sinayang na pagkakataon. Sa likod bahay na sila nagdaan. Hindi pa man sila nakakalayo, nakita na nilang nakarating na sila Mang Vic sa bahay nila. Hindi pa nakakalayo mga yon. Hanapin niyo sila. Pagbabayarin natin ang magkapatid na yon sa pag-aalaga nila ng mabangis na aswang. Uli niyo sila ng buhay. Nagmamadaling tumakbo sila Lucas ng mga sandaling yon. Hindi nila alam kung saan sila pupunta.
Hindi pa sila nakapagdala ng kahit na anong pailaw. Naging mahirap para sa kanila na mapadali ang kanilang pagtakas. Aray ko! Oh, ano nangyari sa'yo? May napakan ako matulis. Wisit. Dumudugo yata. Kaya mo pa bang tumakbo? Oo, kaya ko pa. Huwag niyo akong intindihin. Paglingon nila, nakita nila ang mga dalang suloon ng mga humahabol sa kanila. Nagsisigawan ng mga albularyo na parabang galit na galit sa ginagawa nilang pagtakas. Kapag naabutan namin kayo, isasama namin kayong sunugi sa inaalagaan ninyong aswang. Nang malagpasan na nila ang mga nakaharang na halaman, nakarating na rin sila sa medyo maluwag na daan. Binilisan na nila ang kanilang pagtakbo. Hanggang sa may madaanan na silang malaking puno. Sandali silang nagpahinga sa likuran nito. Lando, Bernie, kami na lang ni Luis ang pakay nila. Padadamay kayo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, ayoko madamay kayo. Wala naman kayong kinalaman dito eh. Pre, mapapaba kayo. Akong bala sa kapatid ko. Iligtas niyong sarili niyo. Sige na, dito na kami. Kuya, natatakot ako baka maabutan nila tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo maabutan ng mga yon. Mga pre, sige na. Umalis na kayo. Aalis na rin kami. Ipinasan na muli ni Lucas ang kanyang kapatid. Magkaibang landas na ang tinahak nila. Nung mga sandaling yon, aminadong kinakabahan ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa oras na maabutan sila ni Mang Vic. Sa halos 5 minutong pagtakbo nila, inakala nilang tuluyan na nilang naiwan ang mga humahabol sa kanila. Pero nagkamali pala sila. Dahil kung kailan naging kampante na sila, saka naman sila minalas. Umikot lang pala sa kabila ang mga albularyo. Nakasalubong na magkapatid si Mang Vic. Tignan mo nga naman. Akalain mo yon. Madali lang pala kayo mahuli. Kailangan lang pala naming dumaan sa kabilang ruta. Mang Vic, nagkakamali kayo ng inaakala. Nagkamali kami? Bakit? Tingin mo ba hindi ko alam na kayong dalawa ang nag-alaga ng aswang? Ang aswang na pumatay sa mga alagang hayop ng mga kabaryo natin? Alam ko na ang lahat. Sinabi sa akin ng babae. Kilala mo ang aswang at ang pangalan ay Ube. Tama ba ako? Hindi masamang aswang si Ube. Hindi siya basta-basta nananakit ng tao. Kung ganon, anong ginawa niya sa kasamahan ng babae? Di ba sinaktan niya? Eh kasi, pinagtangkaan nila ang buhay ko. Hindi siya nananakit kapag alam niyang mabuti ang isang tao. Hindi po masama si Ubi. Mas masama pa nga kayo kay Ubi. Ah, sumasabat ka pang bata ka ah. Alam mo ang ayaw ko sa lahat? Yung nakikisabat sa usapan na matatanda. Halika nga rito. Pakiusap, wag! Huwag niyo siya idamay! Huwag niyo siyang saktan! Malahimik ka dyan. Tuturuan ko ng leksyon ng kapatid mong walang modo. Nilapitan ni Mang Vic ang bata at saka piningot ang tenga. Mangiyak-ngiyak ang batang si Luis. Wala namang ding magawa si Lucas dahil hawak-hawak siya ng iba pang albularyo. Subukan mo ulit magsalitang bata ka. Puputulin ko na yung dila mo nang wala ka nang masabi. Luis, huwag ka na magsalita. Hayaan mo na lang ako. Sige na. Ngayon, ituro mo sa akin kung nasaan ang aswang na inaalagaan ninyo. Hindi namin alam. Nakatakas siya sa kulungan namin nung nakaraan pa. Sinungaling! Wag mo ako niloloko! Isang suntok ang natanggap ni Lucas sa sikmura. Hindi pa nakontento ang mga yon. Pinagsusuntok pa siya ulit sa likuran. Iyak ng iyak ang batang si Luis noong mga sandaling yon. Pero wala rin naman itong magawa. Kapag hindi ka nagsalita, masasaktan ka lang na masasaktan. Hindi ko nga alam. Nung nangyari sa bukid, yun ang huling nakita kong aswang na yon. Kahit ako, hindi ko na siya makontrol. May sarili na siyang desisyon. Hindi na siya nakikinig sa amin. Tignan mo ang ginawa niyong siraulo ka. Magdudulot ang kapahamakan ng pag-aalaga niyo ng aswang. Inutil ka talaga kahit na kailan eh. Para kang tatay mo. Hinawakan ni Mang Vic sa kwelyo ang binata. Sa pilitan itong itinayo. Bibigyan lang kita ng isang oras. Kapag hindi ka pa rin nagsalita, nakikita mo ang kapatid mong yan?
siya ang makakatikim sa akin. Naintindihan mo ko? Wag! Pakiusap, wag! Dalhin niyo na mga yan. Ilagay sila kasama ng mga aswang. Ewan ko na lang kung hindi pa magsalita ang mga sinaulong magkapatid. Nilagyan na sila ng busal sa bibig. Kinaladkad na sila paalis. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng mga tauhan ni Mang Vic. Basta, puro kagubatan lamang ang kanilang nadaanan. Sugat-sugat na ang paan nilang dalawa sa kakasadsad. Makalipas lang ang ilang minuto, narating na rin nila ang isang parang minahan. Pumasok sila sa loob nun. Mahabang tunnel lang nilakad nila hanggang sa narating na rin nila ang isang lugar sa ilalim ng lupa. May mga siyelda roon. May mga nakakulong na aswang. Nagtataka ang binatang si Lucas kung bakit ang mga nilalang na yun ay tila nagsisilbing preso sa lugar na yun. Binuksan ang isang siyelda. Maliwanag naman sa loob dahil may mga gasera doon. Doon ipinasok ang magkapatid. Napasiksik silang dalawa nang makitang nakatingin sa kanila ang mga naroon. Isang matandang babae agad ang lumapit sa kanila. Hindi pa man ito uugod-ugod, pero puti na rin ang buhok at medyo kulubot na rin ang balat. Kayong dalawa, naaamoy ko. Kasing amoy kayo ng mga albularyong yon. Hindi ako maaaring magkamali. Albularyo din kayong dalawa. Alam niyo ba kung ano ang mga nandito? Ang mga aswang, ang inyong mortal na kaaway. Nagkakamali po kayo. Ibig kong sabihin, opo, albularyo kami. Pero kahit na kailan, wala kaming inaway na aswang. Sa katunayan, meron kaming inalagaan na aswang. At dahil sa pagmamahal namin sa aswang na yon, ikinulong kami rito ng kapatid kong ito. Nakakulong kayo rito dahil sa alin? Sa isang aswang na inalagaan ninyo? Opo, pinangalanan namin siyang Ube. Nakita namin siya sa gubat noon. Inalagaan namin siya at ngayon malaki na siya. Kaso, hindi ko sigurado kung nasa ligtas na kalagayan ba siya eh. Hinahanap din kasi siya ni Mang Vic. Ang Gordon, siya ang inalagaan ninyo. Ang Gordon? Opo, siya nga. Bakit niyo po siya kilala? Bago kami nahuli ng mga albularyong nung nakaraan, itinapon ko siya sa gubat. Hindi siya maaaring makuha ng mga albularyo rito. Tsak nakokontrolin nila ang Gorgon kapag nangyaring nabihag siya. Kokontrolin? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang mga aswang na binibihag nila ay pinag-ieksperimentohan nila. Ang mga albularyo na narito, may mga kilala silang mga eksperto sa siyensya. Nilalaro nila ang katawan ng isang aswang. Sa katunayan, ang ama at ina ng Gorgon ay biktima ng eksperimento. Sandali. Kaya ba naging ganun ang itsura ni Ube? Ibig ko sabihin, yung Gorgon? Kasi dahil sa eksperimento nila? Tama. Ang Gorgon ang pinakamatagumpay nilang eksperimento. Kaya nang makuha ko siya sa kamay ng mga taong yon, ginawa ko ang lahat para hindi siya magamit ng mga albularyo at ng mga scientist na yon. Ano bang gagawin nila sa mga pinag-ieksperimentuhan nila? Ibebenta sa ibang bansa. O kaya naman, gagawin nilang instrumento sa paggawa ng masama. Kayo po, hindi ba kayo masasamang aswang? Huminga ng malalim ang matandang si Miranda. Bumakas sa mukha nito ang malungkot na reaksyon. Naninirahan lang naman kami sa tahimik na baryo sa kagubatan. Wala kaming sinasaktan na kahit na sino. Mga hayop lang ang kinakain namin. Kahit na kailan, hindi kami lumapit sa mga tao. Dahil ang paniniwala namin, kaya rin naming mamuhay ng normal. Pero isang araw, nagulat na lang kami. Biglang dumating ang mga albularyo at pinagpapapaslang nila ang iba naming kasama. Habang ang iba naman ay hinuli nila at dinala rito. Hindi ko alam kung ilan pa sa mga aswang ang gagawin nilang parte ng eksperimento nila. Pero ang tingin ko, kailangang mapigilan yon. Dahil maaari nila kaming gamitin sa kasamaan sa kasalukuyan. Grabe palang kasamaan ni Mang Vic. Buong akala ko, mga aswang talagang nagiging problema ng lipunan eh. Hindi ako makapaniwala na ang mga mismong albularyo pa ang nang-aabuso. Kailangan silang mapigilan. Kailangan nating gumawa ng paraan para hindi magtagumpay ang masasamang albularyo. Bumuntong hininga na lamang si Lucas. Ngayong nakakulong na sila,
Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Sumasakit ang kanyang ulo sa kakaisip ng paraan. Mga ilang sandali lang, binuksan ang selda nila at hinila ang batang si Luis. Dumating na rin si Mang Vic. Nakatingin pa yun sa kanila ng masama. Himala yatang hindi ka ginalaw ng mga gutom na aswang na yan, Lucas. Hindi siya masama. Kayo ang masasama. Sinabi ko bang magsalita ka, bata? Sinampal ni Mang Vic ang bata at kahit hindi naman yon kalakasan, natumba ito sa sahig. Pakiusap! Huwag niyo siyang sasaktan! Nagmamakaawa ako sa inyo! Sige, pakikinggan ko ang sinasabi mo kapag sinabi mo na sa amin kung saan na... Pakikinggan ko ang sinasabi mo kapag sinabi mo na sa amin kung nasaan ang inaalagaan mong aswang. Kuya, wag! Huwag mong sasabihin kung nasaan si Ube! Manahimik ka nga! Wag! Sasabihin ko na! Padali ka lang pa ng kausap eh. Ituro mo na sa amin bago pa magbago ang isip ko. Ipangako mo muna sa amin na kapag tinuro ko sa'yo, palalayain mo kami magkapatid. Hola, ang dami pang satsat eh. Huminga ng malalim si Lucas. Alam niyang isang malaking sugal ang gagawin niya. Pero yun na lamang ang natitirang paraan para mailigtas niya ang batang si Luis. Si Ube, nasa bundok siya malapit sa ilog. Kaunting lakad lang. Sa gilid ng nag-iisang puno ng nara, may makikita kayong butas. Nasa ilalim siya. Kapag ako niloko mo, ipapalapa kita sa aswang. Hindi kita niloloko. Totoo sinasabi ko. Nung makawala siya sa kulungan namin, doon ko siya dinala para makapagtago. Kung ayaw niyong maniwala, sasamahan na lang namin kayo. Hindi na. Kami na lang ang pupunta. Baka may gawin ka pang kalokohan eh. Sinabi ko na ang gusto niyong malaman. Ngayon, pakawalan niyo kami rito. Muling ipinasok ng kulungan ng batang si Luis at saka mabilis na isinarado. Yan ang problema sa'yo eh. Masyado ka mabait. Masyado kang uto-uto. Ano akala mo sa akin, tanga? Bakit ko kayo pakakawalan? Alam kong tutulungan nyo lang ang aswang na yon. Ang daya mo! Tumupad ako sa usapan! Tuparin mo usapan natin! Hindi na uso sa akin ang pagtupad sa usapan. Ang mahalaga sa akin, mangyari ang gusto kong mangyari. Napakasama mo talaga! Mandaraya ka! Makasama! Sisimulan na natin ang paghahanap sa aswang na yon. Pakawalan mo kami rito! Maligas ka! Bigo si Lucas sa kalayaan na gusto niya. Inutakan lang siya na matanda. At ngayon, mas lalo na siyang nawalan ng pag-asa pang makalaya. Sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi na sinaktan ng kanyang kapatid. Pero hindi pa rin maalis sa kanyang utak ang mabahala. Nag-aalala siya sa kapakanan ni Ube. Pero wala pang 5 minuto nang umalis sila Mang Vic, nakarinig na sila ng mga sigawan sa labas. Nakakarinig rin sila ng malalakas na angin. Noong mga sandaling yon, alam na agad ni Lucas at Luis kung sino ang naririnig nila. Maya-maya pa, dumating si Ube na duguan ng mahahabang kuko nito. Ube! Buti naman dumating ka. Iligtas mo kami. Niyupi lang ng aswang na si Ube ang bakal. Dahil doon, lahat sila ay napalaya na rin. Pati na rin ang iba pang aswang. Malaki ka na at mukhang lumaki ka sa mabuting pamilya. Agad namang lumapit si Luis. Nagawa pa nitong yakapin ang hita ng aswang na si Ube habang umiiyak. Akala ko hindi na kita makikita. Hinaplos ni Ube ang mukha niya. Sa unang pagkakataon, nakita nilang ngumiti si Ube sa bata. Kailangan na nating umalis. Baka dumating na ang kasama nilang mga may dalang baril. Sumenya si Ube sa matandang babae na sa kabila dumaan. Habang sila naman tatlo, iba rin ang dadaanan. Kasama na magkakapatid si Ube noong mga sandaling yon. Nang makalabas na sila ng tunnel, nakita nilang paparating na ang truck-truck ng mga armadong lalaki. Kasama na rin doon ang iba pang albularyo na parte ng grupo ni Mang Vic. Hindi pa man sila nakakalayo, nakasalubong na nila si Mang Lito. Hinablot sila nito papunta sa gilid. Paano niyo nalaman ang lugar na ito? Matagal ko nang minamanmanan ito. Ube, puntahan mo ang mga kalahi mo.
Kaya na naming tumakas. Hindi niya raw kayo iiwan. Kayo daw ang prioridad niya sa ngayon. Sige, kung yan ang gusto mo, kailangan na nating umalis. Sabay-sabay na silang tumakas ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, narinig na lamang nila ang putukan ng mga baril. Naririnig din nila ang mga angil ng mga aswang. Nang marating na rin nila ang kalsada, saktong may humintong itim na sasakyan sa harapan nila. Pagtingin nila sa harapan, nakita nila si Lando at Bernie. "Sakay na mga pre!" Agad na sumakay sila Lucas, habang si Ubi naman ay mas piniling sa bubong na lamang pumwesto. Nang sa ganon ay mas makapagmasid ito sa dadaanan nila. "Maraming salamat mga pre, saktong-sakto dating yung dalawa." Buti na lang kamo, may nairam kaming jeep. "Jeep to ng sugar mommy ni Lando." Manahimik ka nga. Sandaling naging kalmadong sitwasyon habang nasa biyahe sila. Buong akala nila ay naiwanan na nila ang mga albularyo. Pero naalarma sila nang makitang may truck nang humahabol sa kanila. Pinagbababaril sila ng mga yon. Kaya naman gumewang-gewang na ang pagpapatakbo nila. Nakita na lang nila si Ubi na tumalon ng mataas patungo sa truck. Nilapitan ni Ubi ang mga nasa truck at saka pinagpapapaslang ang mga yon. Bumangga ang truck at hindi na rin nakasunod sa kanila. Pero napilitan na lang din silang tumigil dahil sa flat ang kanilang gulong. Hindi na natin kakayanin tumakbo. Baka mas maaksidente pa tayo kapag pinilit natin. Wala talaga tayong magagawa kundi maglakad. Alam ko ang dada ito. Sumunod kayo sa akin. Nang makabalik na sa kanila si Ube, dali-dali silang naglakad. Nasa gilid lang sila ng kalsada. At ilang sandali lang, meron na silang nadaanan na isang lugar. Papasok na sana sila roon, pero isang truck na naman ang dumating. Naunang bumaba roon si Mang Vic. Agad na tinutukan sila ng mga kasama nito ng baril at itak. Akala niyo ba'y makakatakas kayo sa akin? At teka, nasaan ang aswang na pumaslang sa mga kasama ko? Nagtaka si Lucas kung bakit bigla na lamang naglaho si Ubi sa likuran nila. Pasimple niyang tiningnan ng paligid, pero wala naman silang makita roon. At nandito rin pala ang isang huwad na albularyo na si Lito. Kagaya ka rin pala ng mga taksil na tao na ito. Inalagaan mo rin ang mga aswang. Kung papipiliin ako ng aalagaan, mas pipiliin ko ng alagaan ng mga aswang na kayang maging asal tao. Kesa ang tao na katulad mo, na kayang-kayang mag-asal hayop. Kahit na anong sabihin mo, sa lugar na ito'y mamamatay na kayo kapag hindi nyo sinuko sa akin ang aswang na yon. Tapos ano, gagawin niyo siyang kasangkapan sa mga kasamaan ninyo? O kaya naman ay ibebenta niyo siya sa ibang bansa? Mukhang nakakwentuhan ka na pala ng matandang aswang ah. Oo, alinman sa dalawa ang pwede kong gawin sa kanya. Eh ano naman ngayon? Mas masahol ka pa sa aswang. Napakasama mo. Paano mo nagagawa sa kanila yon? Eh wala naman silang ginagawang masama sa mga tao. Ihintayin mo pa bang may gawin silang masama? Hindi ka rin talaga nag-iisip kahit kailan. Bago sila gumawa ng kung ano-ano sa lipunan, papakinabangan ko na lang sila. Ikaw ang patunay na hindi lahat ng albularyo ay kakampi ng kabutihan. Dahil merong mga kagaya mo na kakampi ng kasamaan. Mga kasama, pakihanda na nga mga daliri ninyo. Kapag hindi sumagot ng maayos sa mga to, kalabitin nyo na ang mga gatilyo ninyo ha. Nako, ito na yata ang huling sandali ko sa mundo. Lucas, wala ba tayong magagawa? Gusto ko bang makabot sa susunod na piyesta eh. Uulitin ko ang tanong ko. Nasaan ang aswang na hinahanap ko? Ibigay niyo sa akin ngayon. Kasi kung hindi, lahat ng kasama mo, Lucas, makikita mong bubulagta. Lalo na ang kapatid mong yan. Pasensya ka na, Mang Vic. Pero hindi ko ituturo kung nasaan man siya. Pre, seryoso ka ba? Naloko na. Eh di kung ganon, wala akong magagawa. Mga kasama, alam nyo na. Kakalabitin na sana ng mga armadong lalaki ang gatilyo nang biglang lumitaw si Ube. Mabilis na pinagkakalmot ng aswang ang mga yon. Napadapa naman sila Lucas nang magpaputok na ng baril ang mga kasama ni Mang Vic. Sa isang iglap lang, nawala na ang mga armadong lalaki.
Ang natira na lamang noon ng mga sandaling yon ay ang mga albularyo. Sandaling natigilan ang labanan. Tumabi si Ube sa gilid ni Lucas at Luis. Mang Vic, hindi nyo kakayanin si Ube. Siya ang pinakamalakas na aswang. Kaya kahit na anong gawin ninyo, wala kayong binatbat sa kanya. Vic, itigil mo na ito. Itigil mo na ang pang-aabuso sa mga nananahimik na aswang. Masyado ka ng maraming kasalanan sa kanila. Huwag na nating hintayin na ang mga inosenteng tao ang magbayad ng mga kasamaan mo. Magpasalamat na lamang tayo na ang aswang na ito ay lumaki na mabuti. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ahayaan mo mga aswang na ito na mamuhay ng payapa. Ganun ka nakakasiguro na wala silang gagawing masama balang araw? Matagal na silang namumuhay ng tahimik. Kayo lang ang gumugulo sa kanila. At ngayon, pinaglalaroan niyo pa yung ibang aswang. Pinagkakakitaan. Wala silang sinaktan na kahit na sino. Kaya lang sila pumapas lang ng mga tao para protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Wala kang alam, Lucas. Pareho lang kayo ng ama mo. Wala nang ang silbi sa pagtuklas ng mga makabagong kaalaman. Tumututol pa kayo. Kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo ako mapipigilan. Habang nabubuhay ako, gagawa ko ng paraan para mas maparami ang mga aswang na maaaring pakinabangan ng mga tao. Mukhang hindi nyo na po magagawa ang mga masasama niyong balak. Dahil ngayong gabi, matutuldukan na ang kasamaan ninyo. Napaligon-lingon na lamang si Mang Vic sa paligid, maging ang mga kasama rin nito. Nakita na lamang nilang pumalibot na ang mga aswang sa kanila. Kasama ang mga yon ni Aling Miranda. Bibigyan ka namin ng pagkakataong mabuhay. Yon ay kung mangangako ka sa amin na kaya mong pagbayaran ng lahat ng ginawa mo. Naglakad si Aling Miranda patungo sa harapan nila Lucas. Pagbayaran? Wala akong kasalanan kaya wala akong pagbabayaran. Kung gusto niyong magkandamatay tayo, sige, magpatayan tayo ngayong gabi. Mga kasama, walang atras ha. Lalabanan natin ang mga aswang na yan hanggang sa kahuli-huli ang hilingan natin. Nagsigawan ng mga albularyo. Noong mga sandaling yun ay muli na namang sumiklab ang labanan. Pero sila Lucas nanood na lamang sa gilid. Tinakpan na lamang ni Lando ang mata ni Luis. Masyado kasing brutal ang mga sumunod na senaryo. Kitang-kita sa labanan na talaga namang tagilid ang grupo ni Mang Vic. Hanggang sa tuluyan na ngang naiwang mag-isa ang matandang lalaki. Ikaw na lamang mag-isa. Sumuko ka na lang. Tanggapin at aminin mo ang kasalanan mo. Kahit na mamatay ako ngayon, hindi niyo maririnig ang salitang patawad mula sa akin. Kahit kailan, hindi ko ibababang dangal ko sa mga aswang na katulad ninyo at sa mga albularyong huwad na walang nagawang maganda para sa baryong ito. Labanan niyo ako hanggang dulo. Hindi ako susuko. Muling umatake si Mang Vic. Pinagtatatagaan nito ang mga natitirang aswang. Meron namang itong natatamaan, pero dahil nag-iisa na lamang siya, hindi niya rin kinaya ang lagpas 10 aswang na paulit-ulit na lumalapit sa kanya. Dumating na sa puntong hingal na siya. Sugatan na rin ang ilang parte ng kanyang katawan. Pero pinipilit pa rin nitong makabangon. Hindi ako papayag na matalo ng mga aswang at ng mga albularyong taksil sa bayan. Aatake pa sana ang matandang albularyo pero natumba na ito sa sobrang panghihina. Akmang tatapusin na ito ng mga aswang. Pero sumenyas lang si Aling Miranda. Huwag! Hayaan niyo siyang mabuhay. Bibigyan natin siya ng pagkakataon na itama ang lahat. Victor, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay namin sa iyo. Kaya sana, ayusin mo na ang mga sinira mo. Anong ayusin? Mamamatay ka muna! Biglang bumangon ng matandang si Vic at lumapit kay Aling Miranda. Tatagay na sana nito si Aling Miranda pero bigla na lamang nakalapit din si Ube. Sa mabilis na pangyayari, bumagsak na lang bigla ang albularyo na sumusuka na ng dugo. Kalaunan ay tuluyan na rin itong namatay. Masyado ng bulag dahil sa pangsariling interes. Sinayang mo ang ibinigay na pag-asa ng mga inalipusta pa. Nang mapaslan na nila si Mang Vic,
Natapos na rin ang operasyon na ginagawa nito sa tunnel. Nakalaya na rin ang mga aswang. Nagkaroon din ng kasunduan ng mga aswang at tao sa pamamagitan ni Lucas at Luis. Babalik na sa malayong baryo ang mga aswang. Habang ang mga tao naman, ituturing na parang normal na tao lang din ang mga aswang. Makalipas ang ilang araw, naging normal na rin ang lahat. Natanggap ng mga tao ang mga aswang. Lalo na nang malaman nilang lahat na si Mang Vic talaga ang may ginagawang masama. Sa ngayon, nasa gubat sila para mamaalam sa mga aswang. Umiiyak pa ang batang si Luis dahil malalayo na sa kanya si Ube. Basta, dadalaw ka dito sa amin kapag may oras ka. Kasi miss na kita kasama, Ubi. Hinawakan siya ni Ube sa ulo at ginulo-gulo ang kanyang buhok. Ang sabi niya, kahit nasa malayo na siya, magbabantay at poprotektahan pa rin niya kayo. At maraming salamat daw sa ginawa niyong pag-aalaga sa kanya. Maraming salamat din, Ube. Kasi binago mo ang pananaw namin sa inyong mga aswang. Mabuhay ka kasama ng mga kalahi mo. Hindi ka namin makakalimutan ng kapatid ko. Umalis na ang mga aswang. Kumaway na lamang sila habang naglalakad papalayo ang mga yon. Kampante na si Lucas na habang buhay nang nasa kabutihan ang puso ni Ube. Dahil ayon kay Aling Miranda, hindi raw darating ang puntong magiging mabangis na aswang si Ube. Isa lamang daw kasi yung maling interpretasyon sa propesiya ng mga aswang. Nakangiting tinanggap ni Lucas at Luis na kailangan na nilang pakawalan si Ube. Ngunit kahit na ganon, naging masaya pa rin ang kanilang kalooban. Dahil minsan sa buhay nila, kahit hindi sila naging mahusay na albularyo, naging mahusay naman sila sa pagpapakabuti sa kahit na anumang nilalang. Wakas,